Nagkagulong mga empleyado sa ground floor ng kumpanya isang umaga. Mamayang gabi kasi gagawin ng isang event. Ang kumalat na rumor ay iaanunsyo na raw ang tungkol sa bagong uupo as CEO ng kumpanya. Ilang taon na rin na nabakante ang posisyon na yon. Dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang anak na Hermano Romualdez. Hindi isang normal na kamatayan ang nangyari kay Hermano. Ang sabi ng mga pulis ay nagpakamatay ang matandang Romualdez. Ngunit hindi naman makapaniwala ang lahat dahil hindi naman ganong tipo si Mr. Romualdez. Kalmado ito at parating may sagot sa lahat ng problema. Mahal na mahal nito ang negosyo para bigla na lang nitong iwan iyon. Walang makapagsabi kung anong rason ng matanda para gawin iyon. Maging ang mga pulis ay hindi mahanap ang rason para wakasan ni Hermano ang sariling buhay. Talaga bang may bago na tayong CEO? Parang ayoko pang palitan nila si Sir Romualdez. Ang bait-bait kasi ni Sir. Parati pang may increase sa mga sahod natin sa tuwing nagtatagal tayo sa trabaho. Nakakapanghinayang naman. Ani ng isang staff ng kumpanya. Maraming ang nangihinayang at nalulungkot sa pagkawala ng dating CEO. Lalo na yung mga nagtatagal sa kumpanya. Nagustuhan ng mga tao ang paraan ni Mr. Romualdez sa paghahandle nito. Maraming nakakaalam kung gaano kabuti ni Mr. Romualdez. Maraming natulungan ng matandang Romualdez kung kaya't ganoon na lamang ang lungkot na nararamdaman ng mga tauhan nito. Hoy, manahimik ka. Baka marinig ka ni Sir Leonardo. Takot na saway naman ng isang tauhan. Si Leonardo naman ang malapit na kaibigan ng Hermano. Kabaliktaran ni Hermano si Leonardo dahil hindi ito mabait. Mahigpit ito sa mga tauhan nito. Hindi rin ito nag-i-increase ang sahod sa mga tauhan. Masyado ring mainitin ang ulo nito at walang empleyadong gustong lumapit dito dahil sa ugali nito. Ito ang dating vice president ng kumpanya. Ngunit ito na ngayon ang nagpapatakbo ng kumpanya matapos mawala ni Hermano Romualdez. Sa kabilang banda, nakadekwatrong nakaupo si Velinda sa kulay maroon na sofa. Bakas ang saya sa mga mata ng babaeng nasa edad 50, ngunit pinabata lamang ng kung ano-anong retoke na in-apply nito sa mukha. I'm proud of you, honey. Sino magkaakalang aabot tayo sa ganito? Magiging CEO ka na tonight. Sa wakas, mapapasayo na rin ang kumpanya. Ani Velinda na nananatili pa rin nakangisi ang mga labi. Sumili naman ang ngisi sa labi ni Leonardo nang balingan si Velinda. Sa simula pa lang inaasahan ko ng balang araw ay sa akin din mapupunta ang kumpanyang to. Malas lang na Hermano kung bakit masyado siyang tanga. Walang puwang sa mundong to mga katulad niya. May bahid pang kayabangan ng uri ng ngising pinakawalan niya sabay tungga sa mamahaling alak na hawak. Masyado lang mabait si Hermano at pinatawad pa ako matapos akong mga liwa at pinatulan kita. Mabuti naman at hindi ka pa pinumultong gayong ikaw ang nagtulak sa kanya kaya nahulog siya sa building. Sa madaling salita, ikaw ang pumatay kay Hermano. Ani Velinda na may pangungutya sa ngisi. Iritado namang binalingan ni Leonardo si Velinda. Shut up! Ngumisi si Velinda. Hiling ni Velinda na inisin ng ganito si Leonardo. Masyado itong hulog na hulog sa kanya na hindi siya kayang pakawalan. Kaya kahit pa-iritado na ito sa mga pangiinis niya, ay hindi siya nito kayang saktan o alisin sa landas nito. Nang sumapit na ang alas 7 ng gabi ay nagsimula ng magsipagdatingan ang mga bisita na imbitado para sa pagtitipon. Ang mga malalaking investors ay nakarating na rin. Karamihan ay mga nasa politika at mga malalaking business tycoon na balak din na mas palawakin ang koneksyon sa mundo ng negosyo. I am sad for Hermano. Na-miss ko mga pag-uusap namin. Nag-invest ako sa kumpanyang to dahil sa kanya. Nakakapanghina na nawala na siya. Ani ng isa sa malaking investors at naging malapit na rin na kaibigan ni Hermano. Tumabang ang emosyon sa mukha ni Leonardo nang marinig na naman ang pangalan ni Hermano. Kahit wala na ang lalaki ay samot-saring papuri pa rin ang naririnig ni Leonardo. Pakiramdam niya ay bulag ang mga tao sa mga pagsisikap niya, gayong parte na rin siya ng kumpanyang iyon. Hanggang sa ilang saglit lang ay tinawag na ng MC ang pangalan ni Leonardo. Napangisi si Leonardo. Sa pagkakataong yon ay isasampal niya sa mga taong bukang bibig si Hermano na wala na ang taong pinag-uusapan ng mga ito. Kundi siya na ang taong nandoon at siya na ang opisyal na mamumuno sa kumpanya.
Gusto niyang ipamukha sa mga itong hindi lamang siya anino ni Hermano. Alam ko ang lahat ay nabigla sa pagkawala ni Hermano Romualdez. Ani ni Leonardo na nagkukunwaring ipakitang nakikisimpatya siya sa mga taong namimiss na si Hermano. Agad na umugong ang bulungan sa paligid, maging ang pag-iling-iling sabay buntong hininga. Baka sa mga mata ng mga nandoon ng lungkot at panghihinayang. Ngunit may isa pa akong balitang dapat na sabihin sa inyo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap ang anak na Hermano. Wala pa rin kaming lead kung saan namin siya hahanapin. Ayoko rin naman na mapabayaan ng kumpanyang iningatan ng matagal na Hermano habang hinahanap pa namin ang anak niya kung kaya't biniti ni Leonardo ang mga sasabihin. Napuno na naman ang bulungan ng paligid. Ako na muna ang mauupong CEO ng kumpanya hanggat hindi pa nahahanap ang anak na Hermano. Iginala ni Leonardo ang tingin. Nakita niya ang pagtango ng nakararami. Napangisi siya. Ibig sabihin ay sang-ayon ng lahat sa naging desisyon ni Leonardo. Siya rin naman ang susunod na uupo bilang CEO kapag dumating na ang ganitong pagkakataon. Pinaaga niya nga lang. I doubt that decision without asking me. Aning dalaga na nakasuot ng pulang nightgown. Kunot ang noon na bumaling ni Leonardo sa nagsalita. Malakas ang boses nito kung kaya't umalingaw-ngaw yan sa buong lugar. Maging ang lahat ay nagtataka sa pagdating niya. Ngunit ang mga janitor na nandoon ay kaagad na nakilala ang babae. Dahil ito'y si Dorothea, ang janitress sa kumpanyang iyon. And who are you? Nagtatakang tanong ni Leonardo habang nakabalatay ang hilaw ng ngiti sa labi. Taas na ang naglakad si Dorothea sa gitna ng maraming tao. Maging ang bully na janitress sa katrabaho ni Dorothea ay napanganga rin. Ako ang nag-iisang anak na Hermano Romualdez. Ako, si Dorothea Escobar. Direkta ang nagsalita si Dorothea. Dorothea Escobar Romualdez. Ikinagitla ito ni Leonardo. At kung may isang tao mang may karapatang umupo sa posisyon bilang CEO, ay walang iba, kundi ako. Hindi na makapagsalita ang iba. Mas lumakas ang mga bulungan sa paligid. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sigurado ka ba talaga dyan sa balak mo, Thea? That's freaking dangerous. Paano kung ipapatay ka ng Leonardo na yan? Hindi natin sure ang kaligtasan mo. Ani Monday ang BFF ni Dorothea. It's already 4 a.m. and it's so early in the morning when Monday called her. Hindi pa rin mapalagay ang kaibigan kahit nung nagkausap na sila sa States. Nasa ibang bansa ang malaking business niya. Alam niya naman ang tungkol sa ama niyang si Hermano. Bata pa lang siya noong lumipat sila ng mama niya sa ibang bansa. Anak siya sa labas. That time, hindi nagkaanak si Hermano at ang asawa nito. Until Hermano met her mom. Nabuo siya ngunit bawal niya makasama ang ama habang lumalaki siya. Naging sikreto ang paglaki niya at ang katauhan niya. She's a disgrace. At isa pa, ay nagbantang magpakamatay ang asawa ni Hermano kung kaya't hindi siya nakasama ng ama. Pero namatay pa rin ang babae dahil sa sakit na cancer. Ngunit nakalayo na sila at huli na ang lahat dahil nakahanap na ng bagong mamahalin ang kanyang ina. But she heard that her father had a new affair with someone. Pero pagkatapos ng balitang yon, ay sunod niyang malaman na namatay na rin ang ama niya. Sabi ng mga pulis ay nagpakamatay ang kanyang ama. Hindi niya man masyadong kilala ang ama ay hindi siya naniniwala ang nagpakamatay ito. Naniniwala siyang may foul play rito. Kaya nga para malaman ang lahat ng totoong nangyari ay kailangan niyang pumasok sa Romualdez Real Estate. Kailangan niyang mag-self-investigate. Gumamit siya ng ibang pangalan maging apelido. May pera siya at may kaya. Kaya niyang gastusan ang bagay na yon. Imbes na tumira sa kondo niya ay kumuha siya ng maliit na silid para doon tumira. Nasanay si Dorothea sa dati niyang bahay kaya nga naninibago siya ngayong kailangan niyang tumira sa barong-barong. Dingding lang ang pagitan ng mga bahay.
Mabuti na lang at matigas na sementong dingding ang nakapagitan. Ngayon nga palang unang araw ko. Hindi ako pwedeng malit. Tawagan ulit kita mamaya. Niya sa kaibigan. Umiinom siya ng kape sa may pinto habang tinitingala ang mga tumutulog pang sampay ng kanyang kapitbahay. Napapailing na lang siya at ang tanging masabi lang sa sarili ay welcome to the poverty. Wala siyang ibang nagawa at binalik na lang sa maliit na sink ang tasa niyang pinagkapehan. Okay, if ever you need my help, just call me right away, okay? Nito. Okay, thanks, Mon. Tugon niya naman tsaka binaba ang tawag. Natanggap naman kaagad siya sa trabaho dahil saka siya nag-apply noong urgent ang hiring ng janitress sa mga ito. Sa ganong paraan ay hindi siya matanggihan ng mga ito. Hoy, bago ka? Nang makarating si Dorothea sa locker ay isang grupo ng mga janitress ang bigla na lang lumapit sa kanya. Ang isa ay pawis na pawis pa habang naninigarilyo. Napanghihui siya na magbuga ito ng usok. Ano na? Bago ka ba? Bakit hindi ka sumasagot? Bahagya pa nitong tinulak ang balikat niya kaya bahagya siyang napaatras. Oo, bago lang ako. Aniya sa kalmadong boses. Sa tanang buhay ni Dorothea ay hindi pa siya nakakasalamuhan ng ganitong tao. Kabilang kasi siya sa mga respetadong tao sa ibang bansa. Hindi niya pa nusubukang mabuli at mukhang ngayon pa lamang. May mga patakaran kami rito para sa mga baguhan. Kailangan mo yung sundin para wala tayong problema. Nito. May binigay itong papel. Iyan lahat ang mga kailangan mong gawin. Ayusin mo ha? Malalagot ka sa akin. Ano na naman yung ginagawa ninyo? Silang lahat ay napalingon sa bagong dating. Isang lalaking may itsura ang dumating. Bad boy ang aura nito pero may pagkatisoy. Mukhang may lahi at papasapayatang model kung hindi nila napansin na nakasuot din ng uniform ng janitor ito. Kaya umaalis sa mga janitor dito dahil dyan sa mga kalokohan nyo eh. Nito na mo yung mga bata ang pinapagalitan nito. Napayo ko ang mga babaeng lumapit sa kanya kanina. Mukhang ito lang ang pinapakinggan ng mga janitress doon. Lumapit ang lalaki sa kanya at kinuha ang papel na binigay sa kanya ng mga babae kanina. Nagsipagpulasan na ang mga babae matapos mapagalitan. Hindi ako ang head nila. Iba ang head natin dito. Mahilig lang talagang mambuli ang mga yon, lalo na sa mga bago. Kaya nga inaabangan ko para mapagsabihan. Paliwanag ng lalaki. Arvian nga pala. Ikaw? Tumango siya at nakipagkamay na rin dito. Thea nga rin pala. Akala niya ay tuluyan na siyang minala sa unang araw niya sa trabaho. Nagpasalamat siya at dumating si Arvian. Ito na rin mismo nagsabi sa lahat ng mga gagawin niya. Kinuha nito sa kanya ang papel na binigay dahil hindi naman talaga iyon ang dapat niyang gawin. Na-assign siya sa executive office ay pinagpapasalamat niya ng malaki. Mas may makakalap siyang impormasyon kapag malapit siya sa taong kailangan niya. Ang pinaka-target niya ay si Leonardo, ang pansamantalang nagpapatakbo sa buong kumpanya. Noong nagtungo siya sa kantin ay kasama niya pa rin si Arvian at dahil doon ay tagusan ng mga tingin ng grupo ng mga janitress. Hindi niya alam kung ayos lang na makipaglapit kay Arvian. Pakiramdam niya kasi ay hindi siya makakahinga ng maayos ngayong lumapit sa kanya si Arvian. Napabuntong hininga siya. Kung ganon ay may rason na siya para madaliin ang pag-iimbestiga. Kapag nalaman niya na ang lahat, kaagad niyang iiwan ang lugar na iyon. Dito na lang ako, Arvian. Pwede mo nang puntahan ng mga kaibigan mo ron. Nakatingin sila rito. Aniya kay Arvian para matauhan ito at malaman nitong hindi siya komportable sa ganoong setup. Paano niya lulunukin ng pagkain kung ganyang nakatingin ng mga chicks nitong si Arvian? Ayos lang, ngayon lang naman. Ani Arvian sabay ngisi ng malapad. Napabuga siya ng hangin at umikot ang eyeball. Iritado na siya. Gusto niya ng tahimik na buhay. But now, it's getting worse that Arvian is here. Balak pang ihatid ni Arvian si Dorothea, ngunit mariin ang naging pagtanggi niya. Kaya niya naman kasing mag-commute at umiwas siya sa gulo. Pagiramdam niya kasi ay gulo lang ang dala ni Arvian. Sigurado ka? Nag-aalala ako. Ani Arvian. Napangiti na lang siya.
Base kasi sa pagsasalita ng lalaki, ay parang may something itong feeling sa kanya. Nararamdaman niya. Kahit sa kung papaano siya nito tingnan, ay kapansin-pansin iyon. Sa huli, ay mag-isa siyang umuwi. Napapayag niya rin ito kalaunan. Natigilan lang siya na makababa siya sa tricycle na sinasakyan nang mapagtantong maglalakad pa pala siya. Madilim ang daan, pero ayos lang. Sa unahan niyon ay ang narentahan niya ng maliit na apartment. May babae! May babae! Natigilan siya nang marinig iyon sa tabi ng daan. Para siyang ginikilabutan nang marinig iyon. Binilisan niya ang paglalakad at pinagdarasal na sana walang gawing masama ang mga taong iyon. Miss! Tawag ng isa sabay tawa. Hindi niya na nilingon ang taong yon. Binilisan niya na lang ang hakbang para hindi siya malapitan ng mga iyon. Hintay naman! Huy! Anito pa ulit. Pero tulad ng nauna, hindi pa rin siya nakinig hanggang sa bigla na lamang may humarang sa kanya. Nakangisi ang lalaking amoy alak na biglang sumulpot sa harapan niya. Namilog ang mga mata niya na mapansin na pinalibutan na siya ng 3 lalaki. Kaagad siyang umatras sa takot. Miss Beautiful, ginabi ka yata. Anito matapos ngumisi na naman. Ano kailangan niyo? Umalis kayo. Aniya sa mga to. Pero nagmatigas ang lalaki at nanatili pa rin sa harapan niya. Makipag-usap ka naman sa amin. May upuan kami doon, oh. Tara. Yaya nito sabay turo sa madilim na parte ng gilid ng daan. Ayoko. Hindi pa siya kailanman naka-encounter ng ganito. Ngayon pa lang kaya kakaibang kaba ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Dati kasi ay parati siyang nakakotse. May bodyguards at parating safe siya. Kaya lang ngayon ay wala siyang choice kundi ang magtiis sa ganitong ka-risky na sitwasyon. Hindi maaaring may makaalam na mula siya sa may kayang pamilya. Akmang lalapitan siya ng isang lalaki nang biglang may sumulpot na nakamotorsiklo sa gitna. May helmet ito. Napaatras sa mga lalaki nang pumagitna ang motor. Muntik pang magbulungan ang paa ng isa. Lintik na yan. Bulalas pa ng isa. Namimilog pa ang mga mata niya nang balingan niya ang dumating na lalaki. Sakay kung gusto mo pang mabuhay. Anin na nakamotor na lalaki sa kanya. Ngali-ngali siyang sumakay sa motor nito. Nasa unahan lang ang tinitirhan niya. Pero hindi niya kakayanin takbuhin niyon kung balak niyang mag-isang takasan ng mga lasing na lalaking yon. Matagal bago siya nakapagdesisyon kaya nagawa ng umamba ng suntok ang isa sa lalaki. Naunahan ng lalaki nakamotor at nasuntok ito sa mukha. Ano na? Iritadong bulalas nito. Natarantang napasakay na lamang siya sa motor nito. Namilog ang mga mata niya nang makitang bumulot ng kutsilyo ang isa at akmang sasaksakin sila. Hindi siya tinamaan pero nadaplisan ang nagligtas sa kanyang lalaki. Kaya nga nag-aalala siya na makarating sa bahay nila. Wala man lamang malapit na klinik sa lugar na iyon. Malayo ang ospital. Pumasok ka muna. Gagamutin natin ang sugat mo. Nag-aalala niya ang offer sa lalaki. Huwag na. Nito at akmang paandarin ng motor. Gamutin na natin. Nagdurog ko, oh. Paano kapag ma-infeksyon yan? Giit niya. Bakas ang iritasyon sa mukha nito at hindi nakinig sa kanya at saka pinatakbo ang motor. Nagulat siya at walang ibang nagawa kundi ang sundan na lang ng tingin ang papalayong motor. Hindi niya man lang nalaman ang pangalan ng lalaki. Kaya lang nagulat siya kinabukasan nang malaman na sa kumpanyang yan din pala nagtatrabaho ang lalaking nagligtas sa kanya kagabi. Hi Thea, pinsan ko nga pala, si Zach. Si Zach yung sinasabi ko dati. Ito yung nagpapasok sa akin dito. Zach, nga pala ito si Thea. Ani Arvian nang magkita sila kinaumagahan. Ngayon niya nalaman na si Zach pala ang pangalan ng masungit na lalaking to. Nagbitaw lang siya ng hilaw ng ngiti sa lalaki. Kita rin naman kasi sa mukha ni Zach na mukhang walang ganang makipagkilala sa kanya. Tsaka kahit ilang beses niyang sabihin kay Arvian na ayos lang siyang mag-isa, ay ayaw makinig ni Arvian. Panay pa rin ang pagdikit nito sa kanya. Duda ko talaga girlfriend niya yan. Parati kasi sila magkasama eh. Oo nga, ayaw pang sabihin tsaka makinis at maganda lang siya. Hanggang dun lang yun. Janitress pa rin naman. Akala mo kung sino. Magkakahiwalay rin ang mga yan. Halos hindi niya na malunok ang pagkain sa bibig niya nang marinig ang mga sinabing iyon sa kabilang table.
Talagang mas lumala pa ang lahat. Ngayon iniisip na ng mga ito na girlfriend niya si Arvian. Kumuyom ang kamao niya. Dahil sa mga narinig niya ay sinikap niyang iwasan si Arvian sa araw na iyon. Nang oras na ng break time nila ay nagtungo siya sa convenience store para bumili ng Band-Aid. Natanaw niya si Zach na nasa labas ng building kaya kaagad niyang nilapitan ng lalaki. Nakatayo ito sa tabi ng motor at mukhang may chinecheck sa gulong. Zach, right? Ani yan na makalapit. Kunot noong binalingan siya ni Zach. Kung makatingin ito ay parang may atraso siya rito. Oo, bakit? Ani to. Laylay ang balikat niya nang mapagtantong tila hindi siya nito nakilala. Ako yung tinulungan mo nung may mga lalaki nagtangka sa akin? Naaalala mo pa? Ani yan na nagawa pa rin ngumiti sa binata. Oo, anong kailangan mo? Natulala siya na bigla na lang nitong sabihin iyon. Nandito lang ako para samahan ka mag-hospital mamaya. Kasi kasalanan ko kasi yung nangyari sa'yo kaya dapat lang napanagutan ko kung ano man ang damages. Kumunot ang noon nito. May gusto ka ba sa akin? Natigilan siya. Hindi niya inaasahan na bigla nitong sasabihin iyon. Ha? Nanunuyang ngisi ang sumilay sa labi nito. Girlfriend ka ni Arvian. Tapos sa akin kalapit ng lapit. Isipin mo na lang ang iisipin ng pinsan ko kapag nakita niya tayo. Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung saang lupalop nito napulot ang ideyang may gusto siya rito. Tumalikod na ito matapos matcheck ang motor at mukhang babalik na sa loob. Kaya lang namilog na lang ang mga mata niya nang bigla na lang natumba ang malaki nitong motor. Gulat na binalingan siya ni Zach. Anong ginawa mo? Iritadong tanong ni Zach at palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa motor nito. Ano? Wala naman akong ginawa. Takot na bulalas niya. Ano bang pinagsasasabi mong sinira ko yan? Natumba na lang yan ng kusa, no? Depensa niya pa rin sa sarili. Hawak ni Zach ang side mirror ng motor. Bakas pa rin ang iritasyon sa mukha nito. Baka naman kasi peke yan. Di naman matatanggal yan kung orig yan eh. Aniya. Mas lalo lang nairita si Zach nang balingan siya. Agad siyang natahimik at napaiwas ang tingin. Nagsisi siyang nagsalita pa siya. Bayaran mo to. Napalunok siya at ngali-ngaling kinuha ang petaka. Magkano ba? 50,000? 100,000? Kumunot ang noon ni Zach. Hindi ko kailangan ng pera. Nagtaka siya sa sinabi nito. Naniningil ito dahil nasira niya ang side mirror nito tapos sasabihin nito hindi nito kailangan ng pera? So ano pala? Hindi niya maintindihan. Ilibre mo ako parate sa kantin. Dugtong nito. Nalaglag ang panga niya. Akala niya talaga kung ano na. Napalunok siya at napatango. Iyon lang pala. Kaya nga simula noon ay nililibre na parati si Zach sa kantin. Ang kaso lang ay hindi lang panlilibre ang kailangan nito, kundi inuutusan na rin siya. Tubig! Ani Zach na akala mo kung sino makautos. Nagtagis ang bagay ni Dorothea sa utos na yon ng binata. Dati siya yung nanguutos sa mga katulong niya tapos ngayon siya itong inuutusan. Kuyom tuloy ang kamao niya nang tunguhin niya ang counter para kumuha ng tubig sa dispenser. Uy, sorry. Ngunit isa sa babaeng nambuli sa kanya noong unang dating niya sa kumpanyang yon nagdumating at biglang nambuhos ng tubig sa uniform niya. Alaka, nadulas ang kamay ko, hindi ko sinasadya. Nito na nakangisi pa. Halata sa mukha na hindi ito sincere sa paghingi ng sorry. Nagtagis ang bagang niya. Ilang tao pa ba ang mambubuli sa kanya sa trabahong to? Bulalas niya sa isipan. Akala ko kasi pader, nabuhos ko tuloy. Sa susunod, tumingin-tingin ka ha? Mas mabuti na yung umiiwas ka sa akin kapag kumukuha ako ng tubig para hindi ka mabasa. Dugtong nito. Akmang aalis na ang babae nang mapasingap ito matapos mabuhusan din ng tubig. Siya kanya napagtantong si Zach ang nambuhos sa babae. Oh sorry, nadulas ang kamay ko. Ani ni Zach na ginaya pang sinabi ng babae kanina. Napamulagat ang babae. Kilala nito si Zach. Isa ito sa may crush kay Arvian kaya hindi ito makapalag ngayong si Zach nang nambuhos ng tubig dito. Kaya nagitnit na lamang itong nag-walkout.
Samantalang nagulat naman si Dorothea sa ginawa ni Zack. Nagsalubong ang mga tingin nila. Lumapit si Zack sa kanya at kinuha ang hawak niyang tubig. Nauuhaw na ako. Ang tagal mo. Sumama ka sa akin mamaya sa locker. Hiramin mo na lang ang shirt ko. Ani Zack. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Talagang iginante siya ni Zack sa nambuli sa kanya. Tsaka isang oversized shirt ang pinahiram nito sa kanya. Nang pauwi na sila ay nagkasabay pa silang lumabas sa Zack. Zack! Tawag niya sa lalaki. Natigilan na to at binalingan siya. Salamat nga pala kanina. Ibabalik ko tong shirt mo after kong malabhan. Aniya. Tumango ito at bumaling sa likuran niya. Hindi niya na kailangan pang lumingon dahil agad na nagsalita ang taong nasa likod niya. Uy, Thea! Pauwi ka na? Boses naman iyon ni Arvian. Kita ang pagtabang ng emosyon sa mukha ni Zack sa pagdating ni Arvian. Nagtagis rin ang bagang ni Zack at seryosong tumalikod. Nang balingan ni Dorothea si Zack, ay nakita ng dalagang paalis na ito. Magji-jeep ako, Thea. Sumabay ka na. Ani ni Arvian na abot tenga ang ngiti. Oo, pauwi na ako. Magji-jeep din. Tumango ang lalaki. Tamang-tama, sabay na tayo. Ngiti lang ang tanging ganti niya kay Arvian. Muli niyang binalingan si Zack ngunit nakita niyang nakalabas na ng parking lot ang motor nito sakay ito. Nakasuot na ito ng helmet at baliwalang umalis na lamang doon. Napalunok siya at binalik ang tingin kay Arvian. Kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Leonardo at ang pangalawang asawa ng kanyang ama na si Velenda. Mukhang may pupuntahan pa ang dalawang yan. Sorry Arvian pero mukhang hindi ako sasabay sa iyo ngayon. May kailangan akong puntahan eh. Bali niya kay Arvian. Alanganin naman ang ngiti ni Arvian sa pagkakataong yan. Ganun ba? Sige next time na lang. Aniya sabay para ng taxi. Sige, next time. Tila alanganin pa rin ng binata kahit noong kumaway ito sa kanya. Nagtagis ang bagang niya ng balingan ng unahan. Natanaw niya ang sasakyang sinakyan ni Leonardo at Velenda. Sundan niyo po ang sasakyan na yan. Aniya sa driver. Kaagad siyang nagbigay ng 10,000 sa driver na ikinalaki ng mga mata nito. Sige po. Alertong sambit naman ang driver. Halatang hindi pa nakaka-recover sa laki ng pamasahe na inabot niya rito. Buong biyahe ay kuyumang kamao ni Dorothea. Galit ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Ang babaeng yon ay kinakasama ng kanyang ama, pero heto't may kasamang ibang lalaki. Ang malala ay kaibigan din ito ng kanyang ama. Ngayong wala na ang kanyang ama ay nagagawa na ng mga ito ang gusto nitong gawin. Sa States pa lamang ay pinaimbestigahan niya na ang dalawang iyon. At nalaman niya nga may relasyon ang dalawang iyon. Sa mga oras na yon ay mas lumalim pa ang kagustuhan niyang malaman ng lahat at hindi siya naniniwalang nagpakamatay ang ama niya. Hindi siya naging malapit sa ama ngunit nakikibalita siya sa mga pangyayari dito. Kahit papaano ay nag-aalala siya sa ama niyang si Hermano. Sa puso ni Dorothea ay alam niyang nagmamahala ng ina niya at ang kanyang ama. Ganoon kasi isalarawan ng ina niya ang love story nito at ang kanyang amang si Hermano. Ang legal nitong asawa na si Amara ay nakilala lamang ni Hermano noong ipagkasundo ito ng pamilya nito. Hindi naman nagkaanak ang mga ito dahil baog si Amara. Hanggang sa nakilala ni Hermano si Helen, ang ina ni Dorothea. Naging malapit ang dalawa noong mga panahon nagtatrabaho pa lamang sa isang flower shop si Helen. Hanggang sa nagkaroon ng mga ito ng relasyon. At sa bandang huli, nagbunga iyon. Hindi na nakabalik si Hermano sa States matapos itong tawagan ng pamilya nito na umuwi. Hinanap ni Helen si Hermano sa Pinas. Ngunit nalaman ni Helen na may asawa na si Hermano. Nanganak sa Pinas si Helen at saglit na nanirahan doon. Umaasang kakausapin ni Hermano at magpapaliwanag dito. Ngunit hindi iyon nangyari kaya't ilang buwan lamang ang lumipas ay bumalik sa States at doon pinalaki si Dorothea. Dala ni Helen ang hinanakit sa puso nito dahil kay Hermano. Ngunit hindi naman iyon kinuwento ng ina kay Dorothea. Ang ikinwento lamang nito ay ang masasayang araw nito kasama ang ama ni Dorothea. Ngunit nararamdaman ni Dorothea ang hinanakit na daladala ng kanyang ina sa puso nito. Naramdaman niya iyon sa tuwing magkukwento ang kanyang ina.
Hindi nga lang nito masabi sa kanya dahil alam niyang ayaw nitong magalit siya sa kanyang ama. Ilang taon ang lumipas at napag-alaman niyang namatay si Amara at nagkaroon ng bagong kinakasama naman ng kanyang ama, si Belinda. Ngayon ay namayapa ng kanyang ama ay makikita niyang nag-e-enjoy ang Belinda na ito kasama ang kaibigan ng ama niyang si Leonardo. Mula sa labas ng restaurant ay nakita niya kung gaanong kasaya ang dalawa na animoy mga bagong kasal lamang. Nilalagyan ni Leonardo ng pasta ang plato ni Belinda at patuloy sa pagkakwentuhan ang dalawa. Natigilan pa nga siya nang makitang ipinahid ni Belinda ang gilid ng labi ni Leonardo. Ilang saglit ay tinaas ni Belinda ang wine glass para sa isang toast. Ganon din si Leonardo na animoy may sineselebrate ang dalawa. Para saan? At bakit? Hindi na lang namalayan ni Dorothea na tumutulo ng mga luha sa mata niya. Bakit mas pinili ng ama niya na makasama ang ganitong klaseng babae kaysa sa kanila ng kanyang ina? Nahihiya bang ama niya na makita ulit sila? Natatakot ba itong baka isumbat ng kanyang ina ang lahat ng sakripisyo nito sa ama niya? Kung gano'n ang iniisip ng kanyang ama, hindi ba nito kilala ng lubusan ng kanyang ina? Hindi ganong tao ang mama niya. Mabait ito at malawak ang pangunawa. Papa, sana kami na lang. Ang tanging nasambit niya sa kawalan. Ilang saglit ay biglang umulan, ngunit hindi iyon alintana ni Dorothea. Nanatili ang mga mata niya ng ilang saglit sa dalawang nasa loob ng restaurant. Ilang minuto ang pinadaan niya bago siya umalis. Laylay ang balikat niya nang may lakarin niyang madilim na daan. Malayo-layo na rin ang nilakad niya nang isang motor ang nakasalubong niya. Sobrang silaw ng ilaw nito. Ngunit wala siyang pakialam doon at nagpatuloy sa paglalakad sa gilid ng daan sa ilalim ng malakas na ulan. Kalaunan ay napaupo siya sa may gutter. Yumuko siya at napaiyak na lamang. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob sa pwestong iyon. Katulad ng ina niya, ganoon niya rin kamahal ang kanyang ama na hanggang sa mga oras na yon ay gugustuhin niya pa rin na makamit ang hustisya sa pagkamatay nito. Anong ginagawa mo dyan? Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ilang saglit bago siya tumingala at nakumpirma iyon. Si Zach, kunot ang noo na nakadungaw sa kanya. Hindi niya pinansin ang lalaki. Sa pagkakataong iyon ay gusto niyang mapag-isa. Hindi niya kailangan ng kahit na sino man sa ngayon. Tumayo siya at nagsimulang maglakad. Kaya lang napasingap siya nang bigla na lamang nitong hawakan ang braso niya. Pagkakasakit ka sa ginagawa mong yan. Nito at baka sa boses nito ang iritasyon. Hinila niya ang braso ngunit malakas ito. Nakaramdam siya ng iritasyon ngunit dinaan niya lang iyon sa pag-iyak. Naisama nga siya nito at huli ay natagpuan niya ang sarili na kasama ito sa isang convenience store malapit sa apartment niya. Nagkakape sila at pinagmamasdan ng buhos ng ulan sa labas. Nakapagbihis na siya sa CR ng isa sa fast food na dadaanan nila. T-shirt na naman ni Zach ang sinuot niya. Hindi niya alam kung nangongolekta ba siya ng t-shirt na Zach o ano. Ilang shirt na ang naiuuwi niya at hindi pa naisasauli dito. Hindi siya nito tinanong. Hinayaan lang siya nito na magmuni-muni habang pinagmamasdan ng ulan sa labas ng tindahang iyon. Ilang saglit pa ay naglapag ito ng cup noodles na nilagyan na nito ng itlog at tubig na mainit. Comfort food ko yan, kumain ka na, pampawala ng topak. Nito. Iritadong binalingan niya ito. Hilig talaga nitong paapuyin ang utak niya. Down na nga siya, dinadagdagan pa nito. Nagsimula na siyang kumain at natigilan na mapagtantong masarap ang creamy seafood na pinili nitong flavor ng cup noodles. Tama nga si Zach. Kahit papaano ay nabawasan ng stress niya ngayong nakakain na siya ng ganon. Sinamahan siya nito hanggang sa tumila na ang ulan. Saka siya nito hinihatid sa kanila. Hindi niya alam kung bakit hanggang sa mga oras na yon ay nandoon pa rin ang lalaki. Mabuti na lang at may dinaanan ako kanina. Bumili ako ng bagong side mirror. Tapos nakita kita. Ang tindi rin ng topak mo. Nagpabasa ka pa talaga ng ulan? Nito habang nagdadrive. Gustong gusto niya na itong kaltukan kung hindi lang ito naka-helmet. Mabilis naman silang nakarating sa apartment niya. Tahimik niyang binuksan ang gate ng apartment at agad nagsipagtahol ang mga aso sa kabilang bakod. Napanghiwi siya at kalaunan ay napabuntong hininga. Kailangan niya ng masanay sa ganitong sistema.
Nasa isang pamahirap na apartment lamang siya. Talagang maingay rito. Thea, natigilan siya nang banggitin ni Zach ang pangalan niya. Iyon ang unang beses na tinawag siya nito sa pangalan niya. Binalingan niya ang lalaki. Napagtanto niyang nakababa na ito ng motor nito. Lumapit ito sa kanya at kaagad siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit. Lalo na nang kinuha nito ang kamay niya at may inilagay na kung ano doon. Nang ibuka niya ang kamay niya ay nakita niyang naglapag ito ng gamot doon. Inumin mo bago ka matulog. Naulanan ka kanina. Makalagnatin ka. Anito. Napanganga siya nang sundan niya ng tingin si Zach. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Maaga si Dorothea sa opisina ni Leonardo. Ang lalaki nang gumagamit ng supposed to be opisina ng kanyang ama. May opisina naman sa baba para sa vice president ng kumpanya. Ngunit si Leonardo ay taas noong inangkin ng executive office ng namayapang kaibigan na si Hermano. Hindi pa nito nakukuha ang posisyon ng president, pero kung umasta ito ay animo, ito na talagang totoong may-ari ng kumpanya. Nanggagalaiti si Dorothea nang masilayan sa umagang yon ang traidor na si Leonardo. Ngunit patuloy lang siyang naglilinis ng glass wall sa opisina. Dante Abando, ilang beses ko lang sinabi sa'yo hindi mo na dapat ako pagsabihan. Alam mo naman nag-iingat na ako ngayon. Natigilan si Dorothea nang mapansin na tila may kakaiba sa pinag-uusapan ng dalawa. Kaya napalunok siya at dinahan-dahan ng paglilinis sa glass wall. Hindi naman napansin ni Leonardo na nandoon siya. Hindi na mauulat ang nangyari noon. Natigilan si Leonardo nang mapansin na nandoon na pala siya. Agad itong tinakpan ng speaker ng phone at mabilis na nagtungo sa labas ng opisina na animoy may bagay itong sasabihin na hindi niya dapat parinig. Nagtagis ang bagang niya. Sayang at natunugan itong nandoon siya. Ngunit katakataka ang reaksyon na iyon ni Leonardo. Halatang may tinatago ito. Kaya nga sa susunod na araw ay nagdala na talaga siya ng mic at ikinabit niya sa mismong ilalim ng mesa ng office ni Leonardo. Kumukonekta iyon sa computer niya sa apartment. Sa ganoong paraan, maririnig niya na kung ano man ang pag-uusap sa opisina kahit na wala siya doon. Mga tanghali nang mapasinghap siya dahil may biglang humablot sa braso niya at bigla na lang siyang dinala sa locker ng mga janitress. Napagtanto niyang si Lucy pala ito, ang babaeng binuhusan ni Zach ng tubig noong nakaraan. Ano na, buha? Bulyaw nito sa pagmumukha niya. Walang masyadong makakarinig sa kanila dahil nasa iisang silid ang locker area. Nakalak ang pinto at nasa kanya-kanyang trabaho na ang mga janitor. Samantalang heto itong grupo ni Lucy at mukhang mahaba pang oras para abangan siya sa daan upang ibuli na naman. Iniisip mo nakaisa ka na dahil kay Zach? Nagtitimpi lang ako dahil crush ko rin yun. Alam mo ba kung gaano kasakit na ginawa sa'yo yun ng crush mong lalaki? Tagos sa puso. Para akong biniyak dito, oh. Ani Lucy sabay turo sa flat na tong dibdib. Siya pa naman din ang tinawag nitong pader noong nakaraan. Tapos ngayon sa kanilang dalawa, ito na ang mas flat at mukhang dingding. Napapailing na lang siya sa isipan niya. Kaya dami namang crush ng isang to. Balak pa atang gumawa ng pulutong ng mga crush nito. Mas may itsura si Zach kesa kay Arvian. Pero kung ugali, mas okay sa Arvian. Hindi niya bet ang cold attitude ni Zach. Pero parehong may itsura magpinsan. Kaya hindi niya masisisi si Lucy kung patay na patay ito sa dalawang yon. Huwag kang magpapakakampante. Darating din ang panahon na makakaganti rin ako sa'yo. Tandaan mo yan. Banta nito, tapos ay patulak siya nitong binitiwan. Kaya nga sa wakas nakalabas na rin siya sa locker area. Umikot ang eyeball niya. Kapag nakabalik na siya sa dating buhay niya at natapos na ang problema niya sa kaso ng ama niya. Si Lucy ang pinakaunang gagawin niyang burger patty. Kaagad siyang dumiretso sa silid niya nang makarating siya sa apartment patapos ang mahabang araw mula sa trabaho niya. Nakapag-record na ng mic na sinet up niya sa executive office, kaya kaagad niyang pinakinggan iyon. Ano? Nababaliw ka na ba? Mag-i-invest ka na naman sa negosyong yun? Alam mo ba kung gaano kagalit si Robert nung pumalpak ang project yung dalawa? Pera ng kumpanyang pinanggastos mo doon, kasama ng pera ni Robert.
Hindi pwedeng madagdagan ng pera mawala sa pondo ng kumpanya. Ka-questionin nila yon. Mabubuko ka. Masisira ang pangalan mo. Naiintindihan mo ba ako, Leonardo? Boses sa iyo ni Belinda. Tama ang naisip niyang lagyan ng mic ang opisina. Nilista niya ang pangalang nabanggit. Kagad niyang na-research ang pangalan na iyon. Isang Robert lang ang may koneksyon kay Leonardo. Napag-alaman niyang isa pala itong negosyante na ngayon may-ari na lamang ng maliit na restaurant. Maaaring si Leonardo ang dahilan kung bakit napunta sa ganoong kalagayan ang Robert ngayon. Shut up, Belinda. Parati mo nalang iniisip na papalpak ako na hindi ko magagawa ito. As my girlfriend, dapat ikaw ang pinakaunang taong susuporta sa akin. Pero anong ginagawa mo? Masyadong maliit ang pagtingin mo sa akin. Palpak ka naman talaga, Leonardo. Kailan ba naging okay ang mga plano mo? Kung hindi dahil sa akin, ay baka, ayan na naman tayo. Angat bangko ka na naman, talaga ba? Kung hindi dahil sa'yo, bakit? Wala ba akong ambag sa kumpanyang to? Simula nung makilala ko si Hermano, ay may mga naambag na ako sa kumpanyang to. At ngayon ko lang yan mapapakinabangan. Ikaw, katawan mo nga lang inambag mo sa kanya. Hindi na natapos ni Leonardo ang sinabi dahil rinigin ang paglagapak ng kung ano. Tingin niya ay nasampal ito ni Belinda. Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon, kanang kamay ka pa rin ni Hermano. Dapat nagpapasalamat ka pa nga sa akin. Pero wala kang utang na loob. Buliw ni Belinda. Parang noong nakaraan lang ay ang saya-saya pa ng dalawa. Animoy natapos kaagad ang masasayang araw ng dalawa. Patuloy niyang pinapakinggan ang mga pag-uusap sa opisina at parati niya rin chinecheck ang mic niya sa ilalim ng mesa na ginagamit ni Leonardo sa tuwing papasok siya sa executive office upang maglinis. Sinisigurado niyang maayos pa rin iyong nakakabit. Doon nakasalalay ang lahat ng kailangan niya para malaman niya ang katotohanan. Nagsisimula pa lang na mabunyag ang lahat. Mula iyon nung mag-away si Leonardo at Belinda. Sa opisinang din yun na ayos ang tampuhan ni Belinda at Leonardo. Kung nangyaring nagkahiwalay ang dalawa, ay may chance ang kumanta si Belinda tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Maaaring sabihin nito kung sino talagang may pakana sa nangyari sa kanyang ama. Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay kanang kamay ka pa rin ni Hermano. Dapat magpasalamat ka sa akin, pero wala kang utang na loob. Ang salitang yon ay may laman. Tila binibigyan siya niyo ng clue. Clue kung saan talagang may foul play na nangyayari. Robert Laksamanan. Ang nag-iisang Robert Laksamanan na nasa listahan na nakalink sa pangalan ni Leonardo. Merong maliit na restaurant si Robert. Tahimik ang restaurant nito at mukhang wala ng katao-tao. Ayon sa nalaman ni Dorothea ay hindi na magawang makabili ng bagong pwesto si Robert upang makagalaw ng maayos ang negosyo nito. Masarap naman ang niluluto ni Robert ngunit nasa maling pwesto ito. Ayaw na rin ni Robert na mag-take ng risk at ibenta ang natitirang pwesto para makipagsapalaran sa ibang lugar at baka pumalpak pa iyon. Dahil kay Leonardo at sa pagtitiwala nito sa kaibigan ay lumagapak ng ganoon na lamang si Robert. At ngayon, hindi na ito makaahon. Habang si Leonardo ay tila hindi naman apektado at ngayon nagpapakasaasa lamang sa natamong swerte sa itaas. Kinalimutan na nito ang dating kaibigan na nagtiwala rito na sa huli ay binigo nito. Kasalanan ni Leonardo ang lahat. Kaya nasa puti ka na ako ngayon. Tingnan mo naman, Iha. Ni halos hindi ko na nga magawang i-renovate tong pwesto ko. Hindi ko na halos mabili yung ibang sangkap na kailangan ko sa pagluluto. May isa pa akong anak na pinapaaral. Iyong asawa ko na lang katulong ko sa pagsiserve. Tila nangihina na si Robert nang ikwento nito ang lahat tungkol kay Leonardo. Sir Robert, pwede po natin singilin si Leonardo sa lahat ng nagawa niya sa'yo. Sabihin niyo lang po kung sino pong pinakamalapit kay Leonardo. Pagkumbinsin niya dito. Bumukas ang pag-aalangan sa mukha ni Robert. Pero, Sir Robert, huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po idadrag ang pangalan niyo rito. Sisiguraduhin kong hindi po kayo madadamay rito. Magpapadala rin po ako ng mga taong magbabantay po sa inyo para masiguro ang kaligtasan ninyo. Aniya,
upang maalis ang pangamba kay Robert. Napalunok ito saglit bago nagsalita. Si Dante Abando. Siya ang pinakamalapit kay Leonardo ngayon. Siya rin ang may alam ng lahat ng kalokohan ni Leonardo. Anito, kalaunan. Tumangu-tangu siya, saka siya naglapag ng tseke sa harapan ni Robert. Namilog naman ang kanyang mga mata. Nang makita nito kung magkano ang laman ng tseke, iyon, ang halagang binigay nito kay Leonardo na nasayang lamang. Ibabalik niya lang kay Robert. Malaking tulong ang ginawa nito kahit pa nakataya ang buhay nito sa impormasyong iyon. Maraming salamat, Iha. Pero, ano bang pangalan mo? At bakit tinatanong mo tungkol doon? Ano bang balak mo? Sunod-sunod na ang pag-usisa nito. Inayos niya ang suot na face mask at saka tumayo. Aalis na po ako. Aniya, imbes na sagutin ang tanong ni Robert. Kaya lang sa paglabas niya natigilan siya na matanaw si Zack na parating. Kasama nito sina Lucy at ang mga kaibigan ng babae. Kompleto ang mga bully sa company. Tapos, kasama pa si Zack. Sa likod ng tahimik na restaurant ni Robert ay may malaking mall. Shortcut at liblib na lugar iyon bago marating ang mall. Agad siyang yumuko at mabilis na naglakad palayo. Nakarating naman kaagad siya sa mall. Uy! Parang si Thea yun ah. Narinig niyang sinabi ng isa sa kaibigan ni Lucy. Kaya mas pinilisan niya pa ang lakad. Diretso siya sa bilihan ng damit nang makarating siya sa mall. Kaya lang, saktong pagliko niya sa isang estante ay nasalubong niya si Lucy. Sabi na nga be, ani ng kasama naman ni Lucy. Ha, ikaw nga talaga. Ani Lucy na ani mo'y eretado pa dahil tumakas siya. Sugar daddy mo yung matanda kanina, no? Iyon palang pinagkakaabalahan mo kapag weekends. Ayos ah. So tipid ka na sa pagkain mo niyan. Kawawa naman yung matanda. Mukhang stress na nga, kinagatasan mo pa. Nanunuyang sabi ng kaibigan ni Lucy. Nagtagi sa mga bagang niya sa mga naririnig niya sa kasama ni Lucy. Nandidiri siya sa mga pinagsasabi ng mga ito. Ano bang sinasabi niyo? Iritado niyang sagot. Lucy, ano yan? Napalingon silang lahat sa nagsalita. Si Zack pala. Nakarating na ito at may talimang tingin ito kay Lucy. Zack, si Thea pala to. Tama kami kanina. Ani Lucy nang umisip pa sa lalaki. Umangat ang isang kilay ni Zack at umigting ang panga. Si Thea nga yan. Nag-usap kami magkita rito. Bakit? Tila napahiya naman si Lucy nang balingan si Dorothea. Ganun ba? Bakit kayo lang? Anong meron? Ani Lucy nakalaki pang hilaw ng ngiti. Wala. Ani Zack sabay lapit pa kay Dorothea. Kayo na ba ni Zack? Namimilog ang mga matang bulalas ng kaibigan ni Lucy. Hindi na sinagot iyon ni Zack at tumalikod na sabay hila kay Dorothea palayo. Namilog ang mga mata ni Dorothea. Hindi niya inaasahang magsisinungaling si Zack. Tahimik siyang sumunod sa lalaki. Panay ang igting ng panga nito. Himala na nakita niya naglalakad ito kanina. Mukhang hindi na nito dala ang motor nito. Saan tayo pupunta? Aniya. Tama bang sinabi nila? Natigilan siya sa susunod na sinabi ni Zack. Ha? Na sugar daddy mo yon? Anito. Hinila niya ang kamay niya dahil sa inis. Hindi niya inaasahang maniniwala ito sa sinabi ng mga baliw na kaibigan ni Lucy. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Den Gumobaw ng Qatar. Ang sabi niya, hindi porket waiter lang pwede mo nang husgahan ang pagkatao ng isang tao. Ang importante ay nagsisikap ang isang tao para matupad ang mga pangarap at umasenso sa buhay. Katulad ni Matt na may paninindigan at prinsipyo.
Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ano ba mga pinagsasasabi niyo? Kilabutan nga kayo? Bulalas niya. Kung totoong binalingan siya ni Zach. Kung hindi yun totoo, bakit kayo magkausap sa restaurant na yun kanina? Ano mo yun? Hindi naman agad nakasagot. Hindi siya nakapaghanda sa tanong na iyon. Ano? Kaibigan ng papa ko yun. Patay na ang papa ko. At gusto niya lang mga musta. Palusot niya. Tinitigan siya ni Zach. Ani mo'y ayaw pang maniwala. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Bakit naman kasi kailangan ko magpaliwanag sa inyo? Buhay ko naman to. Iritadong sambit niya pa at nag-walk out. Kaya lang ay sinabayan siya ni Zach. Kumain na muna tayo. Bala ko mag-fast food ngayon. Nito. Hindi na siya nakaangal dahil hinila na siya nito. First time niya sa isang fast food. At nang magsimula siyang kumain ay hindi niya lubos maisip na marami palang masasarap na pagkain doon. Na-enjoy niya ang pagkain kahit simple lamang. Nasanay kasi siya sa restaurant lang kumakain noon. Ako na. Niya ng akmang huhugot ng pitaka si Zach sa bulsa. Huli na nang mapagtanto niyang nahugot niya na ang black card niya. Nahulog pa nga iyon at si Zach ang nakapulot. Bakit may card kang ganyan? Diba sa mga mayayaman lang ang... Kaagad niyang kinuha mula kay Zach ang black card at itinago. Kinabahan kaagad siya. Sa ate ko, nakapangasawa kasi ng mayaman. Pinahiram niya lang. Niya sabay ngisi. Tumangu-tangu si Zach ngunit medyo alanganin. Tila ay hindi pa rin lubos na isip na may ganoon siya. Unlimited ang laman ng black card na iyon. At bihira lang yon. At aaminin niyang malaking kamalian ang nagawa niya. Huwag mo nang bayaran yun. Kanina ko pa nabayaran yun nung mag-order tayo sa counter. Ani Zach. Napalunok siya at alanganin ng ngiting binitiwan at saka tumango. Nalaman ni Dorothea kagabi na kaya hindi nagmotor si Zach ay dahil iniwan nito sa talyerang motor para ipaayos ang side mirror. Nag-guilty tuloy siya. Tapos ay nagtaxi sila kagabi nang ihatid siya nito tapos nagtaxi na rin ito pa uwi. Hindi niya alam kung anong rason at bakit ang gaan-gaan ng pakiramdam niya sa umagang yun. Nagkape siya at saglit na lumabas sa may pinto. Kahit nandyan naman yung mga sampay ng kapitbahay niya ay ayos lang. Muntik pa nga mabuhos ang kape niya na makita si Zach na nagsasampay ng pantalon sa kabila. Kalapit lang na pinto niya ang pinto na nilabasan nito. Zach? Good morning. Ganti nito at simple nagpatuloy sa pagsasampay na animoy hindi nagulat sa nangyayari ngayon. Diyan ka nakatira? Tinuro niya ang kabilang pinto malapit sa kanya. Tumango ito. Nung nakaraan lang ako naglipat ng gamit. Sa kabilang apartment ako natulog dahil nandun pang higaan ko. Ngayong umaga ko lang nadala talaga rito. Kumunot ang noon niya. Bakit? Malayo sa trabaho. Mas okay dito. Malapit. Tipid sa gasolina. Tsaka, ayaw mo pa nun? May kasama ka ng pauwi? Nito. Tumangu-tangu siya. Tama naman ito. Madalas siya nakakauwi ng gabi. Kaya mas mabuti ngang makakasabay niya na si Zach. Sige, pasok na ako. Niya, sabay pasok kaagad. Napangiti na lamang siya na makapasok siya sa loob. Kampante na rin siya makakauwi sa gabi, sa wakas. Pero may kung anong kiliti naman siyang nararamdaman na hindi niya maintindihan kung bakit. Sa umaga ay kilite at kung ano-anong kakaibang pakiramdam ang hatid ni Zach sa kanya. At sa gabi naman ay stress naman kina Leonardo. Lunes ng gabi ay matama na nakikinig si Dorothea kina Leonardo sa laptop niya. Dahil sa pagkakataong yon ay hindi na simpleng pag-uusap ang pinagsasaluhan ng dalawa. That's a good news, honey. Bulalas pa ni Leonardo. Alam mo naman ako, basta tungkol sa pera, marami akong paraan. Mabuti na lang at nakumbinsi ko may hawak ng pera ni Hermano. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik at inilabas niya ng lahat. Basta kailangan nating bilhin ng painting na gusto ko. At mga bags ha, bago mo gawin ang gusto mo sa matitirang pera ni Hermano. Ani Velenda. Sure honey, kung ganun,
hindi na babawasan ng pondo ng kumpanya. Kaya lang ang problema ngayon, kine-question nila ako sa nawawalang pondo sa kumpanya. Nag-request ng meeting ang mga investors. Ani Leonardo at bumuntong hininga. Nasa iyo na ang pera, Leonardo. Maliban sa kumpanya ay may access ka na doon sa pera ni Hermano. Ano pa bang pinoproblema mo? Bayaran mo ang pera ni Hermano. It's a big amount of money. Hindi malaking kawalan ng palitan mo ang pera ng kumpanya. Suggest pa ni Belinda. Brilliant, Belinda. Brilliant. Bulalas ni Leonardo. Kumuyom naman ang kamao niya. Ngayon parang kung sino kung magdesisyon ng dalawa sa perang pinagpagura ng kanyang ama. Shock niya na kung nandito ang kanyang ama ay hindi ito papayag na ganito lamang lusayin ng dalawang ito ang pera nitong pinaghirapan ng ilang taon. Kaya lang wala nang ama niya na makikipaglaban para sa karapatan nito. Siya na lang ang nandoon. Naging abala ang lahat sa pagdating ng mga investors. Kita ang iritasyon at pangamba sa mga mukha ng mga investors na nagpunta sa kumpanya kinaumagahan. Dapat na nating i-pull out ang pera natin nung nawala si Hermano. Dapat matagal na natin yung ginawa. Malakas ang boses ng isang investor. Maging sa meeting area ay nilagyan ni Dorothea ng mic ng araw na iyon na nagkaroon ng meeting sila Leonardo with the investors. Nakikinig siya sa kantin habang kumakain. Suot niya lang ang device sa tenga para kumonekta sa mic sa meeting room. Kagaya ng napagplanuhan ay pinambayad nga ni Leonardo ang pera ng kanyang ama at hindi alam ng mga investors kung saan kinuha ni Leonardo ang pera para maibalik ang nawawalang pondo ng kumpanya. Kailangan mong maging malinis sa mga mata nila. Hanggat hindi mo pa nakukuha ang kumpanya, ay kailangan magpabango ka sa mga yon. Kahit ang totoo, nakakairita na sila. Ani Belinda matapos ang meeting. Ito ang kaagad na pumalit doon. Sure, honey. Kung nakita mo lang itsura nila kanina nung malaman nilang may solusyon ako sa narereklamo nila. Ani Leonardo sa mayabang na tono. Nairita lamang siya sa mga naririnig niya sa dalawa kaya tinapos niya na at kinagabihan ay nakuha niya na mula kay Robert ang address at ang pangalan ng pamilya ng pulis na nagangalang Dante Abando. Check niyang higit sa lahat, si Dante ang may maraming alam tungkol kay Leonardo. Kailangan niya nang madaliin bago pa maging huli ang lahat. Masyado nang malaki ang nakukuha ni Belinda at Leonardo mula sa kanyang ama. Ayaw niyang mawala ang lahat bago niya pa masolusyonan ito. Nakakabawi na ngayon si Robert mula sa pagkalugmok. Ngayon may bagong open na itong restaurant sa pwestong naibigan nito. Malaking pasasalamat ng matanda sa kanya. Malaking tulong iyon para sa pamilya nito kaya nga at talagang ginagawa ni Robert ang lahat ng makakaya para makakalap ng impormasyon tungkol kay Dante. Kahit na hindi niya iyon hiningi rito, malaking tulong na rin iyon, sa totoo lang. Ang pulis na si Dante Abando ay may kinalaman sa isang illegal gambling. Ito ang negosyong gustong pasukin din ni Leonardo gamit ang pera ng kanyang ama. Pwede niya iyong gamitin baraha para kay Leonardo. Nakalap iyon lahat ni Robert. Maraming kakilala si Robert na maaaring makatulong para makakuha sila ng impormasyon tungkol kay Leonardo. Lalo ng pulis na si Dante Abando dahil napakarami nitong koneksyon na maaaring makatulong kay Leonardo para maisagawa ang mga plano nito. Tiyak niyang may alam din si Dante tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Si Dante Abando. Siya ang may hawak ng case ng iyong ama that time, Iha. Pag-amin ni Robert sa kanya. Kumuyom ang kamao niya. Hindi na siya magtataka kung bakit ibang lumalabas na dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama. Klarong-klaro na may mali sa resulta dahil may nagmamaniobra niyon. Kaya nga nang makuha niya ang kontak si Dante ay hindi na siya nag-aksaya ng oras at gumamit na siya ng burner phone para tawagan ito. Good evening, Sir Dante Abando. Anian ang sagutin ni Dante ang tawag. Mga bandang 11:00 na ng gabi nang tumawag siya rito. Siniguro niyang wala nang makakaabala sa pag-uusap na lang dalawa. Sino to? Gabing-gabi na. Anong kailangan mo? Bakas ang iritasyon sa kabilang linya. Kilala mo si Leonardo? Oo. Bakit? Sino ka? Anito. Malaki kasing atraso sa akin ng taong yon. Tama nga ako. Kilala mo siya.
Ani at nagbitiw ng bahaw na tawa. Ano naman ang kinalaman ko dyan? Kilala ko lang siya pero hanggang dun lang yun. Ngumisi siya. Malaki sir. Pulis ka. At tinotolerate mo ang mga kagaguhan ni Leonardo. Ba't? Anong alam mo ha? Inaakusahan mo ba ako? Malaking ranggo ko sa pulis siya. Baka akala mo. Pwede kitang kasuhan dyan sa pambibintang mo sa akin. Maghinay-hinay ka nga sa mga sinasabi mo. Sa boses pa lang ni Dante, alam mo na agad na guilty ito. Magkakulay ito at si Leonardo. Kaya nga yata nagiging magkaibigan ang dalawa. So, hindi ka rin aamin sa illegal gambling na pinamumunuan mo. Hawak ko ang records mo rito. Alam ko ang lugar na ginawa niyong hideout ni Leonardo. Gusto mong mag-send pa ako ng picture? Sa pagkakataong yon ay hindi na napigilan ni Dante ang magalit. Sino ka ba talaga, ha? Baka gusto mong ipatrace ko ang tawag mo ngayon. Matutuntun kita kapag ginawa ko yan. At sisiguraduhin kong mabubura ka sa mundong to, kung sino ka man. Tumawa siya. Alam kong gagawin mo yan, sir. Kaya nga burner phone ang gamit ko eh. Tsaka, kakaiba talaga kayo ng kaibigan mo si Leonardo, no? Alam na alam niyo talaga kung paano gagamitin ang posisyon niyo para manglamang. Unfortunately, sa pagkakataong to, ay nagkamali kayo ng binangga. Tsaka niya binaba ang tawag. Sabado na magtungo siya sa bahay ni Dante Abando. Nakita niya sa gate ang anak ni Dante. Ang 15 years old na nag-iisang anak na dalaga ni Dante. Kinuhanan niya ng picture ang babae at nagtungo sa isang crowded na computer shop. Sa isang card reader niya sinaksak ang memory card ng phone at kinonekta ito sa computer. Binuksan niya ang dummy account niya at nag-chat sa account ni Dante. Ito ba si Trixie Abando? Ang ganda pala ng anak mo. Kaya lang, paano kaya kung malaman niyang demonyo pala ang papa niya? Aniya sa chat, sabay send ng picture ng anak ni Dante. Agad naman na nag-reply ang lalaki. Galit na galit ito sa chat. Sino kang hayop ka? Pupuntahan kita. Napangisi siya nang iwan niya ang computer shop matapos ma-log out ang account. Sinundan niya pa ng ilang picture iyon gamit ang mga computer shop sa iba't ibang lugar. Tsak niyang mababaliw ito kaka-trace sa location niya. Nang magtungo siya sa pulisya na pinagtatrabahuhan ni Dante, ay nakita niya si Dante na balisa. Mukhang wala sa sarili habang kausap ang kasamahan. Gabi na makauwi siya. Nasa isang tahimik na kalye siya patungo sa apartment niya. Bukas niya na lang ibabalik sa kondo niya ang mamahaling sasakyang dinala niya. Pagod na siya at gusto nang itulog ang bigat sa dibdib na daladala niya. Kaya lang sa daan pa uwi ay nasalubong ng kotse niyang nakamotor na si Zack. Sa pagkataranta niya ay napihit niyang manibela. Namilog naman ang mga mata niya nang muntik na siyang mabangga sa poste. Mabuti na lamang at agad niyang naapakan ng brake. Agad na lumobo ang airbag sa may manibela niya kaya hindi siya nauntog sa manibela. Pero nasugatan ang gilid ng labi niya dahil natamaan ang ngipin niya nang sumubsob siya sa airbag. Ayos ka lang? Medyo nahilo pa siya nang marinig ang boses na iyon sa labas. Huli na nang mapagtantong si Zack iyon. Thea? Bulalas ito at hindi na iwasang magmura habang pilit na binubuksan ang sasakyan niya. Nasa shock state pa siya kaya nangihina. Pero nagawa niyang buksan ang pinto bago pa masira ni Zack dahil sa pagpapanik. Mabilis siya nitong inilabas sa kotse. Kumalma na siya nang makalabas at nakalanghap ng malamig na hangin. First time niyang makapasok sa apartment ni Zack. Maayos, simple, ngunit malinis. Hindi ito makalat na lalaki. Kaninong sasakyan yun? Sunod na tanong nito. Kay ate, kaagad niya sagot. Kung hindi ka naman pala masyadong marunong mag-drive nun, wag mo na ulit subukan sa susunod. Paano kung sa highway nangyari yon? Paano na? Napagalitan pa nga siya ni Zack. Ngunit sa kabila noon ay nagawa niyang mangiti. Masarap pala sa pakiramdam na may nag-aalala sa'yo. Sa kabila ng tensyon at delikadong sitwasyon na kinahaharap niya buong maghapon, ay heto at nahanap niyang pahinga niya.
Magsasalita pa sana si Zack na hawakan niyang pisngi nito para patakan ng magaang halik sa labi. Napaawang naman ang labi nito at umalo ng lalamunan nito habang nakatitig sa mga labi niya. Nananatili siya nakapikit na maghiwalay ang parehong mukha nila. Humiga kaagad siya sa kama nito at hindi na nakinig sa lalaki nang subukan siya nitong gisingin. "Thea, kailangan mong kumain. Huwag kang matulog ng walang laman ng tiyan." Nito pa. Napansin niya kaninang nagluto kaagad ito nang makapasok sila. Naantala lang iyon ang halikan niya ito. Gustuhin niya mang matikman ang niluto ni Zack ay kinakain na ng antok ang buong kamalayan niya. Pagkatapos ng gabing yon, ay parati na siyang sinasalubong ni Zack sa umaga. Nasa labas na ito ng pinto niya kada umaga para sabihin, "May dala akong pandesal, magkape muna tayo." Nito. Nakangiti naman siyang pauunlakan nito. Willing na willing din siya. Hindi siya humihindi kapag tungkol ito kay Zack. Hindi niya rin maintindihan ang sarili. Parang may mga paru-paro na naglalaro sa tiyan niya sa tuwing nandyan si Zack. Kakaiba ang hatid nito sa kanya. Sa tanghalian naman ay magkasabay sila. Natigilan siya ng pahirin ni Zack gamit ang kamay nito ang sauce na nasa gilid ng labi niya. Napatitig siya sa lalaki. Agad siyang napaiwas ng tingin kay Zack. Walang salitang nagpatuloy siya sa pagkain. Binilisan niya lang ang pagkain at kaagad na umalis sa harapan ni Zack at nauna nang pumasok sa building. Napapailing siya at kinausap ang sarili. Hindi ito ang tamang panahon para sa bagay na yan. Nang halikan niya si Zack ay napagtaton niya ka na umagahan na may mali siyang nagawa. Iyong mga nararamdaman niya, iyong mga senyales na may gusto na siya sa lalaki, kaya lang ay hindi niya pwedeng magustuhan si Zack sa ganitong pagkakataon. Komplikado pa ang lahat at kapag ginawa niya iyon ay maaaring madamay pa ang lalaki. Delikadong bagay ang mga inaasikaso niya ngayon. Kung may mangyari man ay kailangan niya na siya lang mag-isang pumasa noon. Wala siyang dapat na idamay. Kaya nga sa mga sumunod na araw ay sinikap niya nang maiwasan si Zack. Nauuna siyang gumising at pumasok sa trabaho dahil check niyang maaga magigising si Zack para magyaya sa kanyang sabay silang magkape. Mas tinutukan niyang panggugulo kay Dante Abando. "Ano bang kailangan mo?" Buliw ni Dante. Mga bandang 11 niya ulit tinawagan ng lalaki. Sa isang tahimik na lugar malayo sa apartment niya ang pinili niyang lugar para gawin iyon. "Kailangan ko? Simple lang, Dante." Niya at gumisi. "Gusto kong sabihin mo ang tungkol sa lahat ng nalalaman mo tungkol sa pagkamatay ni Hermano Romualdez. At ang tungkol sa mga kalokohang ginagawa ni Leonardo. At gusto kong kuhaan mo ng video ang sarili mo na sinasabi mo yan. Tapos ay isend mo yan sa akin. Maliban sa hindi ka na madadamay rito, ay titigilan na rin kita." "Baliw ka ba? Kilala mo ba yung taong binabangga mo? Ang lakas naman ng loob mong utusan ako ng..." "Hindi mo rin ako kilala, Dante. Kung takot ka kay Leonardo, siguro simula ngayon mas matakot ka na sa akin. Baka nakakalimutan mo ang alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. At may matibay akong ebidensyang hawak. At isa pa'y alam ko rin kung saan ka nakatira at ang mga taong importante sa'yo." Niya at bahagyang nagbitiw ng marahang tawa. "Pwede kitang ibagsak sa isang kisap mata lang, Dante. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo nang pinapagawa ko." Ilang segundo ang dumaan bago ito nakapagdesisyon. Ilang linggo niya rin itong ginugulo at halata dito na balisa na rin ito dahil sa mga pagbabanta niya. Totohanin niya talaga iyon kapag hindi ito nakisama sa kanya. "Maghintay ka. Gagawin ko ng pinapagawa mo." Napamura pa ito sa kabila. Kahit na pumapayag na ito, ay alam niyang pinapatrace pa rin siya nito. Hanggang sa mga oras na iyon ay nag-iingat pa rin siya. Hindi pwedeng maging kampante. Lunes ng umaga nang maging abala na ang lahat. Nandyan ang event organizer para sa gagawing event ng kumpanya. Tahimik si Leonardo patungkol sa totoong sadya ng gagawing event. Ngunit nakangisi ang lalaki habang tangan sa kamay ang whiskey glass na laman ng kulay gintong inumin isang umaga. Natatanaw ni Leonardo ang mga matatayog na gusali sa labas. Pakiramdam ni Leonardo
ay tila siya na talaga ang bagong may-ari ng kumpanya, gayong mamayang gabi pa naman idadaos ang event. Mamayang gabi niya pa iaanunsyo ang tungkol sa pag-upo niya bilang bagong president ng kumpanya. Napag-usapan na nila ito ng board of directors at majority ng boto ay panig sa kanya. Masaya naman si Leonardo na napapayag niya ang mga ito sa wakas at ngayong gabi niya nga iaanunsyo iyon. I'm sorry. I'm so excited that I went to the salon early in the morning. Kailangan ko maging maganda para sa gabing to, Leonardo. Hindi naman pwedeng may mas maganda pa sa akin tonight. Ani Velenda na makapasok sa office. Bakas rin ang masayang ngisi ni Leonardo nang balingan si Velenda. It's okay. You have to do what you deserve, honey. Tonight is our night. Ngayon na magsisimula ang lahat. Ani Leonardo sabay simsim ng alak sa basong hawak nito. Sa kabilang banda, hindi na pumasok si Dorothea sa trabaho. Dumating ang pinadala niya sa mga tauhan niya isang umaga. Isang kulay pulang gown na pinapaliguan ng kumikinang na bato. Malaking pasabog ang gagawin niya sa event mamayang gabi. May imbitasyon siya dahil hindi makakapasok doon ang walang imbitasyon. At isa siya sa nagkunwaring investor ng kumpanya na nabigyan ng imbitasyon sa ilalim ng pangalan niya dahil lahat ng mga investor sa imbitado nga sa event ngayong gabi. Sa petsang binanggit ko, balak ni Leonardo na i-anunsyo na siya na ang bagong president ng kumpanya. Isang umaga ay binalita iyon ni Robert sa kanya. Kaya nga napag-isip-isip niyang iyon na ang tamang oras para ilabas niya ang malaking alas niya para mapabagsak si Leonardo. Habang pinapanood niya ang pag-amin ni Dante sa mga kalokohang ginawa ni Leonardo, ay nanggagalaiti siya. Inamin ni Dante na si Leonardo mismo ang nagtulak kay Hermano sa rooftop. Pinagtakpan niyo ni Dante sa ngalan ni Leonardo. Pinalabas ng mga itong nagpakamatay ang kanyang ama at ngayon ay balak pang angkinin ng kumpanya ng ama na animoy ang mga ito talagang may karapatan para doon. Kailangan ng putulin ang sungay mo sa pagkakataong to, Leonardo. Aniya habang nakatingin sa salamin. Nagbihis siya mga bandang 7 at nag-ayos ng sarili. Huling nilagay niya sa labi ay ang makapal na pulang lipstick. Katerno ng kulay ng kanyang damit. Papatayin niya ang sayang nararamdaman ni Leonardo sa gabing iyon. Kaya siya magsusuot ng pula bilang pagdiriwang. Ngayon pa lang, nagsasaya na siya. Isang limousine ang dumating sa labas ng gate. Napatingin ang mga tao sa paglabas niya. Ngayong gabi ay may overtime ang mga janitor dahil na rin sa event ng kumpanya. Nagpapasalamat siya at wala ngayon dito si Zach. Gusto niyang sa event na sila magkita at magawa niya muna ang plano niya bago niya kausapin ang lalaki. Kailangan niya munang ayusin ang lahat bago ang kanila ni Zach. Ipinakita na lahat ng nagawa ni Leonardo at lahat ng naging successful na projects. Ngunit alam ng iilan na dahil din iyon kay Hermano kaya naging successful ang project na pinagmamayabang ni Leonardo. Punong-puno naman ng galak ang puso ni Leonardo dahil nakikita nitong magiging successful na ang event sa gabing iyon. At sa wakas, ito na ang official na may-ari ng kumpanya. Makukuha na nito ng tuluyan ang bagay na inaasam noon pa man. Kaya lang, nasira ang gabing yon sa entrada ni Dorothea. Namilog ang mga mata ni Lucy na mamukhaan ng babaeng pumasok sa malaking ballroom hall. Iba na ang itsura at ayos ni Dorothea mula sa simpleng janitress na binubuli ng mga ito. Kung hindi ito tititigan ay hindi nila ito makikilala. Maging si Zach ay natigilan. Hindi na nito natapos ang ginagawa nang makita ang pumasok na babae sa bulwagan. Hanggang sa tila uminog ang mundo ni Zach nang marinig ang sunod na sinabi ni Dorothea. Ako, ang nag-iisang anak na Hermano Romualdez. Ako, si Dorothea Escobar Romualdez. At kung may isang tao mang may karapatang umupo sa posisyon bilang CEO, ay walang iba, kundi ako. Nabitiwan ni Lucy ang hawak na mop nang marinig ang sinabing iyon ni Dorothea. Hindi lubos maisip ni Lucy na ang babaeng binubuli nila at minumura-mura noon ay siya palang totoong anak ng kanilang pinaka-boss. Isang babaeng nagkunwaring janitress at malaman-laman na lang nila na isa pala itong napakayaman na babaeng anak ng may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya.
Gusto kong ipakita sa lahat ng nandito ngayon ang totoong mukha ni Leonardo. Ang ulirang kaibigan ng ama ko. Ani Dorothea at ngumiti sa lahat. Biglang lumabas sa projector ang mukha ni Dante Abando. Kaagad namang kinabahan si Leonardo na makita iyon. Agad na bumaling si Leonardo sa mga operator sa likod. Pero 3 tauhan ni Dorothea ang nagbabantay doon na agad namang hinarangan si Leonardo para lapitan ang operator sa likod. Ako si Dante Abando, isang pulis. Akong kaibigan ni Leonardo Asuncion. At alam ko ang lahat tungkol sa mga anomalyang ginawa ni Leonardo Asuncion. Para sa katahimikan ko, ay gagawin ko ang bagay na to. Panimula ni Dante Abando. Natigilan si Leonardo nang marinig ang boses ni Dante. Hindi. Bulala si Leonardo at agad na lumabas ng stage. Tumingin si Leonardo sa mga bisitang nandoon. Hindi totoo sinasabi niya. Sigurado akong binayaran siya para siraan ako. Siguradong siyang may pakana ng lahat ng to. Itinuro ni Leonardo si Dorothea. Tahimik lamang si Dorothea habang pinagmamasa ng pagkataranta ni Leonardo. Ni hindi tayo sure kung talagang anak nga ni Hermano ang babaeng yan o nagpapanggap lang para sirain si Leonardo. Sumabat naman si Velenda na sa pagkakataong ito, I'm his girlfriend for 2 years. Ni wala namang binanggit si Hermano tungkol sa kanya. Ngumisi na lamang si Dorothea habang nagpapatuloy naman sa pagsasalita si Dante sa video at doon nakafocus ang tingin ng mga tao at hindi sa mga sinasabi ni Leonardo at Velenda. Si Leonardo Asuncion. Siya ang taong tumulak kay Hermano Romualdez sa rooftop. Inutusan niya ako na pagtakpan ng krimen na ginawa niya at palabasin na nagpakamatay sa Hermano Romualdez. Umugong ang bulong-bulungan sa paligid matapos ang mga sinabi ni Dante Abando. Hindi yung totoo. Siya ang nagplano ng lahat. Hayop siya. Bulala si Leonardo at hindi na mapakali sa pagkakataong yun. Sunod ay nag-play naman ang usapan ni Velenda at Leonardo. Ang lahat ng pinag-usapan sa mga plano ng dalawa sa opisina nito. Nalaman na ng lahat kung paano ninakaw ni Leonardo at Velenda ang pera ni Hermano Romualdez. Iling at paulit-ulit itong sinasabing, hindi yan totoo. Ang parating ginagawa ni Leonardo. Nang matapos ang video ay bakas ang iritasyon at pang-aakusa na makikita sa mga mata ng mga bisitang nandoon. Hayop ka? Sino ka? Hindi ka anak ni Hermano. Nagkukunwari ka lang para sirain kami. How dare you? Bulala si Velenda at akmang susugurin na si Dorothea, ngunit nandyan ang iba pang tauhan ni Dorothea upang hawakan si Velenda. Sumilay ang ngiti sa labi ni Dorothea at lumapit ito kay Velenda. Salamat. At pinasaya mo ang ama ko sa loob ng 2 taon. Bago mo malang siya pumanaw, ay nakasama ka niya. Kaya lang sana, minahal mo na lang siya ng totoo. Muntik nang maluha si Dorothea nang banggitin niyon. Ginamit ko lang siya para magkapera. Kailanman ay hindi ko siya minahal. Matapang nasabi naman ni Velenda. Sa pagkakataong yon ay nasaktan siya para sa ama. Kaya mas pinili niyang talikuran na lang si Velenda. Ayaw niya nang marinig ang iba pang sasabihin nito. Bumalik ka dito! Sigaw ni Velenda at nang wala na. Palabas na siya ng bulwagan nang matigilan dahil napansin niya sa malayong sulok sa Zack. Mukhang kanina pa ito napanood ang lahat ng mga nangyari ngayong gabi. Dumating ang pulis sa event para damputin si Leonardo. Ngunit hindi pa man nakakalayo si Dorothea, ay binunot bigla ni Leonardo ang baril mula sa isa sa pulis na dumating. Mamamatay ka na! Bulala si Leonardo bago pinutok ang baril. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Tsakang lahat na talagang tinamaan si Dorothea dahil nakatutok na sa dalagang baril bago pa nito napansin iyon.
Namalaya na lamang ni Dorothea na may taong yumakap sa kanya bago pumutok ang barel na hawak ni Leonardo. Nagkagulo ang lahat. Mabilis na pinadapa ng mga pulis si Leonardo sa sahig ng bulwagan. Nagsusumigaw si Leonardo at gustong kumawala. Okay ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Isang pamilyar na boses sa harapan ni Dorothea ang kanyang narinig. Pagkatingala niya ay nakadungaw na sa kanya si Zack. Si Zack pa lang yumakap sa kanya kanina. Hanggang sa namalaya niya na lang na may tumulong dugo sa bisig niya. Nang sundan niya ng tingin ay nalaman niyang nagmula iyon kay Zack. Ito ang tinamaan, pero ito pa nagtatanong kung ayos lang ba siya. Ayos ka lang? Sumagot ka, Dorothea Romualdez. Nangihinang tanong muli ni Zack. Tumulo ang luha niya at hindi na nagawing sagutin pa ang tanong ni Zack. Iyon ang unang beses na tinawag siya ni Zack sa buo niyang pangalan. Kay sarap pakinggan kaya lang at ginawa nito iyon sa malayong pagkakataon. May tama siya. Please help us. Please. Sigaw niya sa mga nandoon. Zack, stay with me. Please. Huwag mong ipipikit ang mga mata mo. Please lang mo. Hinawakan niya magkabilang pisngi ni Zack. Nakasubsob na ito sa kanya. Kaagad naman na lumapit ang mga tauhan para saklolohan sila. Ito ang isa sa pinakakinakatakot ni Dorothea. Ang makita ang senaryo na ito. Ang senaryo kung saan nag-aagaw buhay ang taong mahal niya nang dahil sa kanya. Sinikap ni Dorothea na isolo ang lahat ng problemang iyon dahil iniisip niyang madadamay ang mga mahal niya. Sinikap niyang ilayo ang mga ito sa kapahamakan kahit pa masakit para sa kanya. Sinikap niyang layuan si Zack para sa kapakanan nito. Pero heto, nasa isang emergency room ang taong mahal niya at nag-aagaw buhay. Kahit anong gawin niyang iwas ay pilit naman silang nilalapit sa kapahamakan. Tila kahirap kang iwasan kapag kapalaran mo na ang mismong nagdesisyon. Puno pa ng dugo ang braso at gown niya habang nakatayo siya sa labas ng emergency room at abalang mga nurse at doktor sa loob para isalba si Zack. Ibibigay ko ang lahat-lahat kahit wala nang matira sa akin. Sabihin niyo lang sa kanilang isalba si Zack. Kapag kailangan nila ng dugo, ibibigay ko ang akin. Handa ako sa lahat. Gawin niyo lang ang lahat para kay Zack. Halos maglupasay siya kanina habang sinasabi iyon. Muntik na siyang panawan ng ulirat habang nag-aabang sa labas. Dorothea! Bulala si Monday na makarating ng hospital at nakitang umiiyak na si Dorothea sa labas ng ER. Kaagad na niyakap ni Monday ang nanghihinang kaibigan na halos hindi na magawang tumayo para salubungin siya. Mon, si Zack! Ani Dorothea at isinubsob ang mukha sa balikat ng kaibigan. It's okay. Everything's gonna be okay. Don't worry too much. Pag-aalo ni Monday sa kaibigan. Naikwento lahat ni Dorothea kay Monday ang tungkol sa kasungitan ni Zack sa simula hanggang sa nanligaw ng lalaki sa dalaga. Kung may nakakaalaman ng love story nila ni Dorothea at Zack ay si Monday na iyon. Kaya ramdam ni Monday ang sakit na nararamdaman ngayon ng kaibigan. Hanggang sa malaman nilang resulta, kinagabihan, alertong tumayo si Dorothea at agad na sinalubong ang doktor. Ligtas na siya. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Dorothea nang marinig iyon. Kusang tumulo ang mga luha niya at niyakap si Monday. Ligtas na siya. Ligtas na siya. Masayang sambit niya sa kaibigan. Kita naman ang saya sa mukha ng kaibigan niya habang yakap siya. Sa kanya lang nagawang makakain ng maayos at magbihis nang malamang nakaligtas na ang lalaki. Ngunit noong mga panahong wala pang malay si Zack, ay nananatili si Dorothea sa tabi ng binata at hawak-hawak ang kamay nito habang nagkukwento. Hihintayin ni Dorothea na magising si Zack. Gusto niya na sa pagising nito ay siya ang unang makikita nito. Siya ang unang babati sa lalaki at iyakap dito. Hanggang sa isang araw, isa sa tauhan niya nagbalita sa kanyang nagising na rin si Zack. Zack, mahinang sabit niya at kaagad na tumakbo patungo sa silid si Zack.
at naabutan niya nga ang lalaki roon. Nakaupo ito at tahimik na nakatingin sa labas ng silid. Tila kay lalim ng iniisip nito. Zach, ani at unti-unting lumalapit sa lalaki. Hindi maalis ang ngiti sa labi niya habang papalapit dito. Sa wakas, gising na ito. Maririnig niya na ulit ang pagtawag nito sa pangalan niya. Makikita niya na ulit ang mga ngiti ni Zach. Ngunit ang mga ngiting inaasahan niya mula sa lalaki ay hindi niya nasilayan. Imbes na ngiti ay malamig na tingin ang nakita niya sa mga mata ni Zach. Pero binaliwala niya iyon. Ang importante ngayon ay masaya siya. Ligtas na si Zach. Gising ka na, Zach, namangha niyang sabi. Ngunit nagulat siya nang bumaling si Zach sa labas. May sinabi bang doktor kung kailan ako makakalabas? Gusto ko na umuwi. Nito na tila inip na. Napanganga siya. Hindi niya agad nasagot ang tanong ng binata. Inasahan niyang kukumustahin siya nito at tatanungin kung ayos lang ba siya. Inaasahan niyang pagagalitan siya nito dahil mag-isa niyang plinano iyong ginawa niya. Pero imbes na iyon ang mangyari, isang malamig na trato ang ibinigay ni Zach. May amnesia po ba si Zach? May problema po ba sa katawan niya? Parang nag-iba pong ugali niya. Parang hindi niya na ako kilala. Nagreklamo siya sa doktor kinabukasan. Maaaring epekto lang ng anesthesia, iha. Pero ayos na siya. Wala namang problema sa katawan niya. Ani ng doktor. Pero dumaan na lamang ang ilang araw nito sa ospital ay malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi iyon nagbago. Araw-araw parang sinasaksak siya sa tuwing ganun siya tratuhin ni Zach. Hanggang sa isang araw ay na-discharge na si Zach. Nagulat na lang siya nang si Lucy ang sumundo kay Zach sa hospital. Dito sumama si Zach at walang lingon-likod na umalis kasama si Lucy. Bakit siya nagkaganon? Tula lang sabit ni Dorothea sa kawalan habang tinatanaw si Zach at Lucy. Hindi naman siya ganon dati. Kaya nakakapagtaka na hindi man lang siya nagpasalamat. Tumulo ang luha niya habang nananatiling nakatayo roon. Pagkatapos ma-discharge ni Zach ay nakabalik na ito sa trabaho at sa kumpanya. Binisita rin ni Dorothea noon kinabukasan. Ngunit isa sa sadya ni Dorothea ay si Zach. Sa lobby ng building ay nasalubong ni Dorothea si Lucy. Bakas ang pag-aalangan sa mukha ni Lucy nang makita siya. Matapos itong malaman ang tungkol sa katauhan niya ay hindi niya na alam na matinding kahihiyan pala ang sinapit nito. Good morning. Awkward na bati ni Lucy sa kanya. Hanggang sa biglang umiti si Lucy. Ngunit hindi ito umiti dahil sa kanya kundi dahil sa taong nasa likuran niya. Nang lingunin ito ay nalaman niya ang si Zach iyon. Nakita niya rin sa wakas ang ngiti ni Zach. Ngunit hindi pa rin sa kanya kundi para kay Lucy. Zach! Tawag ni Lucy sabay kaway at tumakbo papalapit sa lalaki. Kaagad naman itong inakbayan ni Zach at sabay ang dalawang umalis. May lungkot sa mga matang nagsalita siya. Sila na ba? Tao rin si Zach. Iniisip ni Dorothea na baka napapagod na rin ang lalaki. Iniwasan niya ito noong mga panahong ito ang lumalapit sa kanya. Ngayong siya naman itong pwede nang lumapit dito, ay saka naman ito lalayo sa kanya. Isang mapait na lamang nangiti ang binitawan ni Dorothea sa tuwing maaalala niya ang mga pag-iiwas sa Zach. Kung masaya ito sa pinili nito, ayos na rin siya. Kung magiging masaya ito kay Lucy, ay hahayaan niya na ito sa babae. Kahit pag-aanong kasakit, susuporta siya dahil mahal niya. Sa susunod na buwan ay aalis na siya sa Pinas. Babalik na rin siya sa ibang bansa at doon natitira habang buhay. Hindi na siya babalik ng Pinas. Masasaktan lang siya kapag nanatili pa siya rito. Isang umaga ay isang agresibong doorbell sa kondo niya ang natanggap niya. Dali-dali niyang binuksan ang pinto dahil iniisip na si Monday lang iyon dahil ganoon mag-doorbell ang kaibigan lalo na kapag niloloko siya nito. Kaya lang isang mag-aapoy na aura ni Velenda ang bumungad sa kanya at hindi kay Monday. Buti na abutan kita rito. Nito at nilibot ang tingin ng buong condo unit niya. Wow naman!
Komportable ka na bang nakakatulog sa gabi ngayong napakulong mo na si Leonardo? Siguro nagkakapag-party ka na matapos mong gawin sa amin yan, ano? Kumunot ang noon niya. Ano bang ginagawa mo rito? Well, I am here to tell you that hindi pa ako tapos. Pagkatapos ko magserbisyo para lumago ang kumpanya na inaangkin mo, darating ka para sirain kami kesyo ikaw ang anak ni Hermano? Hindi ako papayag na matatapos lang lahat dito. Anito. Natawa siya. Saang bandang sakripisyo mo doon, Velenda? Sa loob ng 2 years, may nagawa ka? I am just thankful that you came into my father's life and comfort him when he needed you. Doon lang kita pasasalamatan. Pero matapos mong traidorin ng ama ko at nakawan, parang ayaw na kitang pasalamatan pa. Don't you dare say that! Akmang sasampalin siya nito. Nang masalag niya ang kamay nito, tinulak iyon ng malakas. Muntik pang matumba si Velenda sa ginawa niya. Nasa kondo kita, kaya sige lang, subukan mo. Baka idagdag ko pa to sa kaso ng boyfriend mong si Leonardo. Ani at gumisi. Nang galaiti at tumalikod si Velenda. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Sigaw nito kahit patungo na sa elevator. Alam nitong wala itong magagawa. Di tulad noong nasa labas pa si Leonardo at malaya pa nitong nagagamit ang pera ng kanyang ama. Patong-patong ang kaso ni Leonardo at hindi niya alam kung makakalabas pa ang lalaki. Hindi niya siningil sina Velenda sa nakuha nito sa ama niya pero binawi niya ang perang hawak ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay iretadong nagtungo si Velenda sa kulungan para bisitahin si Leonardo. 4 na buwan na lang nakalipas ngunit kakaiba na ang aura ng mukha ni Leonardo. Mukha itong stress na humarap kay Velenda. Ano na? May paraan ka na ba para makalabas na ako dito? Ani Leonardo at agresibong lumapit kay Velenda. Alanganing umiling si Velenda. Wala pa. Pero pinuntahan ko na si Dorothea doon. Kaya lang, mukhang hindi maganda ang pagpunta ko roon. Nahampas naman ni Leonardo ang mesa at nagulat si Velenda doon. Ano pa naman yan? Makakahanap din ako ng paraan. Iretadong bulala si Velenda. Wala tayong pera para tapatan ng Dorothea na yun. Pero kapag nawala sa landas natin yun, ay ako na ulit ang magiging CEO ng kumpanya. Makakalabas na ako rito. Pangungumbisi pa ni Leonardo. Medyo alanganin naman si Velenda sa sinabing iyan ni Leonardo. Paano ko naman makakalabas? Nag-iisip ka ba? Papaano ikaw ulit ang magiging CEO? Kung alam ng lahat na traitor ka. Hindi na natapos si Velenda ang pagsasalita nang hawakan ni Leonardo ng mariin ang pulsuhan niya. Napangiwi ang babae sa ginawa nito. Nasasaktan ako, Leonardo, ano ba? Mahinang saway ni Velenda ngunit napangiwi na sa sakit. Saka na binitawan ni Leonardo ang pulsuhan niya, hinaplos niya na saktang pulsuhan. Patayin mong babae yan sa kahit na anong paraan. Basta, kailangan na mawala siya sa landas natin. Gawin mo. Kundi ikaw ang babalikan ko sa oras na nakalabas ako rito, Velenda. Tinuro siya ni Leonardo. Ani mo'y nababaliw na ang lalaki. Hindi naman makatulog si Velenda dahil sa bantang yon ni Leonardo. Natatakot siyang baka nga balikan siya ni Leonardo at patayin. Kaya kinabukasan ay wala siyang choice kundi ang abangan si Dorothea sa labas ng condo building nito. Nang makita niyang lumabas sa ito ay kaagad niyang pinaharurot ang sasakyan. Humanda ka, Leonardo. Gagawin ko to at ikaw ang ituturo ko. Bulalas siya sa loob ng sasakyan habang itinutodo ang speed ng kotse palapit kay Dorothea. Sa kabilang banda ay walang kamalay-malay si Dorothea sa balak ni Velenda. Patungo siya sa parking lot at sa lobby siya napadaan. Ilang saglit ay napansin niya na lang na may isang kotse ang mabilis sa palapit sa kanya. Ngunit bago pa siyang madikitan ng sasakyan na isang kamay nang humablot sa kanya sa tabi at niyakap siya. Nakita niya na lang na kumalabog ang kotseng babangga sana sa kanya kanina. Tumama ito sa isang puno sa unahan. Halos nasira ang buong sasakyan dahil sa malakas na impact.
Tiyak na patay ang driver niyon. Shoot! Bulalas ng lalaki nasa harap niya. Nagulat siya nang malaman na si Zack ang muling nagligtas sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon ay nandun na naman ito at muntik na naman siyang madisgrasya. Zack, ang nabanggit niya. Nagkatinginan sila ng lalaki. Umigting ang panga nito habang nakatitig sa kanya. Ilang segundo ang dumaan bago nila napagtantong dapat silang maghiwalay. At ngayon kapwa tinitingnan nila ang kotseng nabangga. Si Zack pa mismo ang tumawag ng ambulansya para saklolohan ng nabangga na kotse sa harapan nila. Nitong mga nakaraang araw ay iniiwasan siya ng lalaki. Tila ayaw nitong madikit sa kanya. Pero ayos lang dito kapag si Lucy ang kasama nito. Nakakangiti pa nga ito kay Lucy. Samantalang siya ay halos ayaw pa nitong pansinin. Aalis ka na raw. Babalik ka na ng ibang bansa? Biglang tanong ni Zack. Binalingan niya si Zack. Ngumiti siya rito at tumango. Oo. Sige, alis na ako. Aniya. Inisip niya na lang na baka ayaw naman siya nitong kausap. Kaya lang, nang akmang aalis na siya ay biglang hinawakan ni Zack ang kamay niya. Pwede ba tayo mag-usap? Ani ng binata. Hindi siya nakapagsalita nang sabihin iyon ni Zack. Sa isang coffee shop sila ni Zack nag-usap. Ito pa mismo ang nagbayad ng in-order nila. Parang pinipilit ng puso niya ngayong nasa harap niya si Zack, ngunit pakiramdam niya ay ibang tao na ito. Nagalit ako sa iyo nung nalaman kong nagsinungaling ka. Iyon ang agad nitong panimula. Napayuko naman siya nang sabihin iyon ni Zack. Kaya nga sana, hindi na lang siya nakipag-usap dito noon. Sana, binaliwala niya na lang ang lalaki. Naging maayos pa sana ang huling araw niya sa Pinas. Makakauwi sana siyang tahimik sa States. Wala sana siyang iisipin kapag umalis siya. At hindi nasisikip ang dibdib niya ngayon. Hanggang ngayon, Dorothea Romualdez. Napapikit siya ng idugtong iyon ni Zack. I'm sorry. Ang tanging nasabi niya. Pero nandito na ako. Kaya lang masakit. Biglang nalaman kong ang yaman-yaman mo pala. Ikaw yung tipo ng taong ang hirap abutin. May pait sa ngiti ni Zack nang banggitin iyon. Natulala siya sa sinabi nito. Hanggang sa bigla na lang itong naglapag ng sobre sa harapan niya. Napanganga siya at nalito. Ano to? Aniya, litong-lito pa rin. Iyan ang lahat ng nagastos niya sa pagpapahospital sa akin. Sagot ni Zack. Seryoso ang mga matang nakatingin nito sa kanya. Pero hindi ko naman sinabing bayaran mo. Pero gusto ko. Putol nito sa sasabihin niya. Ilang saglit lang ay tumulo ang mga luha ni Dorothea. Lumunok siya at kinuha ang sobre. Seryoso ang mukhang tumingin siya kay Zack. Pinahid niya ang luha sa mga mata. Tumayo ito ng tahimik. Hindi na siya nagsalita. Kung gusto lang pala siya nitong sakta ng ganito, di sana isahang sakit na lang. Hindi iyong ganito na tila paulit-ulit lang siya nitong ginaganito. Kasi sa ginawa nito, para siya nitong tinotorture ng paulit-ulit. Hindi niya alam na ganito ito kalupit. Lunes ng umaga nang magtungo ang kaibigan ni Dorothea sa kondo niya. Sinikap niyang ipakita sa babaeng ayos lang siya. Ganon siya kapag nalulungkot siya. Pinipilit niya ang sarili niya kahit sa loob-loob niya ay para siyang pinapatay. I bake cupcakes, subukan mo. Masaya niyang sabi kay Monday. Talaga ba? Alam ko yung mga ganyanan mo eh. Nagluluto ka lang ng ganito kapag stress ka. Pagkatapos ay pumulot si Monday ng isang cupcake mula sa lagayan. Ngiti lang naging sagot niya sa kaibigan. Siguro mamimiss ko lang tong kondo ko. Ilang taon na naman ang lilipas bago ako makakabalik dito. Aniya. Ngumiti naman si Monday. Itong kondo ba talaga o si Zack? Yung masungit na gagong yun. Ani ng kaibigan niya at ngayon may nanunuya ng ngisi sa labi.
Napapailing siya. Hindi na. Kailangan na nating mag-move on sa mga bagay na sakit lang ang dala sa buhay natin. Bumuntong hininga naman ang kaibigan. Right. Sana magkasabay na lang tayong uuwi sa States. Ngumuso naman si Monday. Marami pa akong aasikasuhin eh. Kailangan ko pang i-follow up ang kumpanya. Hihintayin ko pang pinsan kong pumunta rito. Aniya. Ang pinsan niya ang susunod na magdadala sa kumpanya habang wala siya. Fresh grad ito sa college dito sa Pinas as a business ad. Madiskarte ang pinsan niya at hilig talaga nito ang business. Hindi naman siya judgmental para maliitin ang kanyang pinsan. May negosyo siya sa ibang bansa at mas malaki yon kaysa sa negosyo ng kanyang ama. Kaya ayaw niyang mag-take ng risk para lang maasikaso ang negosyo ng ama. Kaya pinili niyang pansamantalang hawakan muna ng pinsan ang kumpanya. Pagkarating nito ay nag-training kaagad ito. 2 buwan muna siyang nagstay at inalalayan ng pinsan. Sa kabilang banda ay biglang may naisip si Monday. Bukas na ang araw ng alis nito at iiwan na si Dorothea. Mauuna na ito sa ibang bansa at doon na lang hihintayin si Dorothea. Naabutan niya ang lalaki doon. Nasa labas sa tila ang lalim ng iniisip. Nang makita ni Zach si Monday ay agad na napatayo ang binata. Hi, ikaw si Zach? Ani Monday. Oo, anong meron? Ako si Monday. Kaibigan ako ni Dorothea. Pero hindi niya ako pinapunta dito. Ako lang ang nagkusa. Tumikim si Zach at nag-iwas ang tingin. Halatang biglang nakaramdam ng awkwardness nang marinig ang pangalan ni Dorothea. Bukas nga palang alis si Dorothea. Magkasama kaming aalis. Actually, hindi na siya babalik dito sa Pinas. I talked to her na baka pwedeng bisitahin niya rito minsan pero mukhang wala na siyang balak. Umigting ang panga ng binata at napayuko. Kumunot ang noon nito nang tiningnan si Monday. So, ano gusto mong sabihin? Aning binata. Napalunok si Monday. Gusto ko lang sabihin na kung may pwede pang ayusin ay ayusin niyo na habang nandito pa siya. Ayoko may pagsisihan kayo bandang huli. Morning, 7 a.m. flight namin. May kaunting time ka pa bago kami umalis. Give both of yourselves a chance. Huwag niyong ipagkait sa isa't isa iyon. Ani Monday na may ngiti sa labi. Natahimik at natulala lamang si Zach na makaalis si Monday. Mas naging madilim ang iniisip na Zach sa pagkakataong yon. Pakiramdam niya ay mas lalo lang naghihirap ang kalooban niya sa narinig mula sa kaibigan ni Dorothea. Umiling si Zach. Hindi pwede, Zach. Ano ipapakain mo sa babaeng yan? Alangan naman na siya pang bumuhay sa'yo. Ano yan? Palamunin ka lang? Parang baliw na kausap niya sa sarili. Iniwasan niya si Dorothea nung malaman niyang sobrang yaman pala nito. Ayaw niyang may sabihing masama ang ibang tao sa babae. Baka isipin ng mga taong mangmang si Dorothea at nagpapagamit lang sa kanya. Ayaw niyang baka siya pa maging dahilan para mabuli si Dorothea. Kaya nga gusto niya nang lumayo ang babae. Di bali nang siyang mahirapan. Huwag lang ang babaeng mahal. Halos hindi na nakatulog si Zach nung gabi kaya medyo maganang mata nito kinabukasan. Iritadong nagkamot siya ng batok habang tinitingnan ng labas. Tanga ng bibig niya ang toothbrush. Naiirita siyang isipin na hindi mo lang siya pinagbigyan ng pagkakataong makatulog kagabi. Puro si Dorothea lamang iniisip niya. Buo na ang desisyon niyang ededma ang babae. Ano naman kung hindi siya bumalik? Di wag siyang bumalik. Kahit doon na siya hanggang sa tumanda siya. Hanggang sa masimaman pa siya ng todo. Hanggang sa makapag-asawa. Natigilan siya sa bandang yon at kaagad na sinabunutan ng sarili. Hindi niya kayang marinig na mag-aasawa at doon nabubuo ng sariling pamilya si Dorothea. Baliw na yata siya. Lumaylay ang balikat niya kalaunan. Kahit pagbanat siya ng buto habang buhay, kahit pa-imap niya ang buong mundo, hindi pa rin siya yayaman. Hindi niya pa rin masasabing karapat-dapat siya para sa babae. Hindi yun yung tulad niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Mas mabuti pang pumasok na lang siya ngayon. Abalahin niya na lang ang sarili.
6 pa lamang, maaga yata siyang papasok ngayon. Hanggang sa lumabas siya ng bahay matapos ang lahat-lahat, ni hindi niya na nagawang mag-agahan. Wala rin siyang ganang kumain. Ngayon ang alis si Dorothea. Aniya sa isipan. Hindi na ito kahit kailan babalik ng Pilipinas habang buhay. Kakalimutan na siya nito ng tuluyan. May mababangga itong lalaki sa bridge ng Paris. Magkakatitigan. Tapos, biglang hihingin ng number ni Dorothea. Magdi-date. Tapos, kainis naman. Ubod lakas niyang sigaw tapos ay bigla na lang tumakbo sabay tingin sa relo sa bisig. Makakaabot pa siya sa flight ni Thea. Hindi pa huli ang lahat. Ilang beses siyang napamura sa isipan niya habang tumatakbo siya. Iyong pagkain niya ng 3 araw ay binayad niya sa taxi. Di bali nang mamatay siya sa gutom, wag lang siyang mamatay sa kakahintay kay Dorothea. Napilitan siyang sumakay ng taxi at nagpahatid sa airport. Kung alam niya lang na napupunta rin pala siya doon, di sana mas inagahan niya pa. Nang makarating siya sa airport ay halos slip pa rin niya ito papasok. Agad niyang ginala ang paningin at umaasang makikita ang babae. Nagdarasal na sana hindi pa siya huli. Sana maabutan niya pa. At parang nag-slow-mo nga ang lahat nang makita niya ang babae. Kasama nito ang kaibigan nitong si Monday at magkasama nga na aalis ang dalawa. "Thea!" tawag niya. Pagkatapos ay lumapit siya papalapit sa dalawa. Samantalang hindi naman maitago ni Monday ang kilig habang nakikita ang reaksyon ng kaibigan. "Zach!" Hindi naman makapaniwalang banggit ni Dorothea. Humihingal na si Zach nang makalapit sa dalawa. Hindi pa rin makakilo si Dorothea. "Hindi kita pipigilan kaya nandito ako. Huwag kang mag-alala." Panimula ni Zach sabay sulyap kay Monday na panay ang ngisi. Pero kung maisipin mo hindi na muna umalis ngayon, mas okay yun." Nakaawang ang lawi ni Dorothea. Exit na muna ako Nagmamadali ako eh. May flight pa ako." Ani Monday at malawak ang ngisi. Nagtaka si Zach nang balingan si Monday. Tapos ay hindi na sumama si Dorothea sa kaibigan. Mukhang nakakaabala na ako. Baka malate ka pa sa flight mo." Aniya sa dalaga. Kumurot naman ang noon ni Dorothea. Di ba flight niyo ngayon? Ilang saglit silang nagkatitigan ni Zach nang bigla na lang matawa si Dorothea. Nagets na ng dalaga ang nangyayari. "Sino nagsabing kasama ako?" Natatawa na si Dorothea nang sabihin yon. Nalilitong palipat-lipat ang tingin ni Zach kay Monday at kay Dorothea. Kasi sabi ni... Mas lumakas ang tawa ni Dorothea. "Maiiwan ako dito ng ilang buwan. Bakit ka pala nandito?" Natigilan naman siya nang malaman na niloko lang pala siya ni Monday. Sinabi nitong aalis na si Dorothea ngayon. "Zach!" tawag nito. Mariin siyang napapikit. Sa pagkakataong yon ay mapipilitan siyang sabihin ang totoo. "Nandito ako dahil akala ko aalis ka na." Ani at napabuntong hininga. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Dorothea habang pinapakinggan ang mga rason niya. "Sinabi ni Monday na aalis ka na. Hindi mo naman kasi sinabing aalis ka na. Sana kahit papaano ay nagsabi ka." Humina ang boses niya sa huling salita. "Iniisip kong baka ayos lang naman sa'yo kahit hindi ko nasabihin. Baka nakakaabala." Hindi na natapos si Dorothea ang sasabihin nang biglang lumapit si Zach para hawakan ang magkabila niyang pisngi at sa isang kisap mata ay dumampi ang labi ng binata. Nagtagal iyon ng ilang segundo bago ito humiwalay. Namumungay ang mga mata nang magkatitigan sila. "Zach," nanghihina niya ang sambit. "Dahil hindi ko kayang lumayo ka. Nandito ako para pigilan ka. Nagbabaka sakaling magbago pang isip mo." Natulala si Dorothea nang marinig iyon. "Kaya lang, hindi ko kayang ibigay ang mga gusto mo. Hindi ko kayang bilhin ang mga mamahaling bagay na nakasanayan mo.
Hindi ko kayang ibigay ang magandang buhay. Mahirap lang ako. Tatandaan na tayo kapag hinintay mo pa kung kailan ako yayaman. Patuloy nito at kalaunan ay napalunok. Kaya lang mahal kita. Mahal na mahal. Kalaunan ay napaiyak na si Dorothea. Hindi niya inaasahan na lalabas mula sa mismong bibig iyon ni Zack. Pinahid ng binata ang luha sa pisngi niya. Hindi na kinaya ni Dorothea at niyakap niya na ito. Mahal din kita. Mahinang banggit niya. Naramdaman naman niyang naestatwa si Zack nang yakapin niya ito. Pero, dahil hindi naman ako materialistic, kaya kong tanggapin ang lahat ng kaya mong ibigay. Tanggap ko kung ano mang meron ka. At kung ano ka. Putol niya sa sasabihin pa sana nito. Salamat at minahal mo ko. Kalaunan ay napangisi si Zack. Hinawakan nito ang kamay niya at nilingon nila ang papalayong si Monday. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa kanya o magpapasalamat. Ani ni Zack at napapailing. Hindi ko rin inasahan na lolokohin ka niya. Sabi niya nung nakaraan masyado ka raw duwag. Natatawang pag-amin niya. Tumikim si Zack kaya't natawa na lang siya. Napangiti siya na ilang saglit ay natanaw nila ang paglipad ng eroplano. Lumipad na ay nagsilbing kupido nilang dalawa. Salamat Monday. Ang nasambit niya na lang sa sarili. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!